Ibibigay ko ang inyong pangangailangan. Amen. Yan ay sinabi ng ating Panginoon na, seek ye first the kingdom of God and all is right and everything shall be added unto you. Kahit hindi natin hingin yun, pangako yun eh. At yan ang ibinigay sa ating pinuno kay Brother Manny. Yan ang covenant ng Diyos kay Brother Manny. Nung makita niya ang Panginoong Jesus, dumating sa kanya ang message, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto thee. Kasi nung araw si Brother Manny, editor-in-chief yan sa isang printing, gumagawa ng mga short stories siya. Meron siya mga karakter, gagawa siya. Tapos, habang ginagawa niya yung mga isang karakter ginagawa, mga comic karakter Nung check-in na niya ginawa niya, kaya nakita siya nakasulat doon, seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Sabi niya, ano to? Panginoon, ikaw ba to? Bakit meron nakasulat doon? O mula alam niyo nangyari kay Brother Manny, yung calling niya, nawala siya ng trabaho. Tapos, hindi na nakakapag-aral ng mga anak niya. Nung pala, kailangan hanapin niya ang kaharian ng Diyos at lahat ng bagay idadagdag. Hinanap niya ang kaharian ng Diyos. Natagpuan niya sa puso niya. Tapos nagbigay ng instruction ng Diyos sa kanya hanggang sa unti-unti nga, ito na ang iglesia. CHCC, ito na ng araw eh. Ibinigay sa kanya lahat ng pangangailangan. Ang unang binigay na pangangailangan sa kay Madrigal, taga Corinthian Garden. Alam niyo dyan, hindi ka pwede magtayo ng bahay dyan pag hindi ka milyonaryo. Hindi pwede kaya ang mga milyonaryo lang na nandiyan sa Corinthian Garden. Dinala siya kay Madrigal. Mamamatay na pala, nag-iingalo. Sabi niya, Panginoon, saan mo ko dadalhin? Basta sumama ka doon sa tumusundo siya. Sumama siya. Tapos, sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko? Sabihin mo sa kanya, magaling na siya. Sabihin mo sa kanya, magaling na, tumayo siya at kumain siya. Sabi ni Brother Manny, tumayo daw po kayo at uminom ng tubig at magaling na kayo. Tumayo yung tao, naghanap ng tubig. At katapos nun, milyonaryo eh. Binigyan siya ng cheque. 5,000 lang yata na ibigay na cheque sa kanya. Wala silang bigas eh. Hindi nakapag-aral ng mga bata. So yun ang first provision niya. Mamamatay na, nabuhay pa. O yun, hanggang sa nangyari, nasunod-sunod na. Tapos, ang natatandaan ko pa, sinundo siya, mayroong possess daw na madre. Yung madre, na-possess doon sa simbahan nila. Tapos, pinatawag siya ng mga pare. Kasi ang kumakandong sa kanya dati, mga pare. Siya yung pinaka-head ng St. Mary's in the Philippines. Nakalimutan ko kung anong samahan niya. Basta kay Virgin Mary. Siya ang pinaka-president doon, siya ang head. Siya ang namumuno doon. Kaya ang mga pari na mamahala sa kanya, pag mayroong may sakit, tatawagin siya, pagpupuntahin sa may sakit. Kaya nga ang ini-represent niya, Philippines eh. Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Kasi ang naghahari dito sa Pilipinas, mga Catholics eh. Tapos ayun nga, basta may sakit o ano man, tatawagin siya. Yun pala pasimula ng ministry niya. Na maghihirap siya, aasa lang siya sa Diyos. Wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. Alam niyo ba nasabi sa Jeremiah 17:7 ng ganito? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa sa Panginoon. Mapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Right now, right here, alam niyo ba, nasabi ko, Lord, first time ko lang ito gagawin, ha? Tatayo ako sa pulpit, hindi ako naghanda ng kahit ano. Basta kung ano yung unang makikita ko dito, yun na ipipreach ko sa Panginoon, ha? Sabi ko, gusto ko makita yung pananampalataya ko na ikaw ang magsasalita sa akin. Ay, ito, nakatayo ako ngayon, nakapagsasalita pa. Ang message sa atin ng Diyos, life is so short. Kapakaiksi ng panahon. Samantalahin na natin ang panahon. Sapagkat ang panahon sa huling araw ay masasama. Kaya madalas ko sabihin sa inyo, hanggat may time kayo, buhay kayo, may pera naman kayo, mahalin nyo na yung mga magulang at mga kapatid nyo. Yung asawa at mga anak mo, lalo-lalo na isang bahayan mo. Kaya ligayin mo sila. Kahit nagtatrabaho pa yan, pagpalain mo.
Ang importante, nagpahala ka. Kahit may pera yan o wala, nagtatrabaho hindi, pinagpapala mo. Napatutunayan, pinagpala ka. Kasi pinagpapala mo, I see to it ako once a week, every after worship, I see to it na kasama ko ang mga anak ko. Lilibre ko sila kung saan nila gustong kumain. O di yun, pagkatapos nun, medyo gala ng gala, banding ng apo, mga anak mo. Ayun, ganun lang ang buhay. Aanin natin ang pera, iiwan din naman natin lahat yan. So ngayon pala habang may pagkakataon, gawin mo na, sabi ng Bible. Hanggat nasa kamay mo ang pagkakataon gawin ng isang bagay, gawin mo. Sabi sa Ecclesiastes 9:12. Kasi wala nang bagay doon sa libingan kung mamamatay ka eh. Wala nang pag-ibig doon. Hindi na kayo maala. Wala na, tapos na. Wala ka ng part sa mundo ng mga buhay. Nandun ka na sa mundo ng mga patay. Sana kung nandun ka sa ilalim ng altar ng Diyos. Kasi ang mga banal na anak ng Diyos, nandun sa ilalim ng altar sa langit. Pero yung masasamang tao, nasa Hades. Sa kalaliman ng lupa. Nandun sila sa Hades. Tapos yung Hades, itatapon din yun sa dagat-dagatang apoy. At tayo ngayon, mga ang pangalan natin nasulat na sa aklat ng buhay. Kaunti lang ang panahon, samantalay natin. Si Jesus Christ, 33 years old lang. Tapos na ang buhay niya. Sumobra pa nga tayo sa 33. Kaya nga yung party-party, naging revelation sa akin yan, yung 40-40-40. Dahil nakita ko, si Moses, kasi pwede pang mabuhay talaga si Moses na mahabang panahon. Hindi naman lumabo mata eh. Hindi naman nanghina katawan eh. Ba't namatay? So dapat mapulfill yung prophecy ng Diyos na yun. Na ang mga tao mabubuhay lamang ng 120 years, ang maximum. Ngayon sa panahon natin, sabi sa Psalm 90, 92, ang mga tao ngayon maabot pa ng 70, mamamatay. Pero kung malakas ang katawan, mga 80, okay na. So kapag yung medyo malapit-lapit ka, ang Diyos naman ang pumapatay, ang Diyos ang bumubuhay. So what? Ano yung katatakot mong mamatay? Eh kung kukunin ka naman ng Diyos, hindi mo naman pwede kontrahin yun. Siya'y gagawa, sino pipigil? At mayroong mga reason ng Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos may reason eh. Kaya pag may nangyari sa'yo, halimbawa may nangyari sa'yo parang isang masama, Panginoon na ba nagawa ko masama? Ako yung nagbabayad. Kasi magbabayad ka ng kasalanan. Sa mga unbeliever, hindi eh. Kaya sumasama sila na sumasama. Sabi sa Ecclesiastes 8:11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi kaya konting liwanag ay hindi na isasagawa kaagad. Kaya't ang mga puso ng mga tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Kasi wala naman nangyayari sa kanya eh. Yung mga drug lord, yung mga senador, yung mga congressman, mga presidente, politiko, nandyan ang mga pera, ubod na yayaman yung mga yan. Eh wala naman nangyayari masama sa kanya. Tuloy pa rin ang pangungurakot nila. Tuloy ang kasama. Bakit? Wala nangyayari. Hindi ka, sa katulad ng mga anak ng Diyos, isang error mo lang, papaluin ka. Bakit? Eh anak eh. Ang anak ng Diyos, pinapalo ng Diyos pag nagkamali. Hindi ka na kasi hahatulan eh. Kaya sabi ng Diyos, hatulan mo ang iyong sarili, judge yourself. Para pag ginudge mo, inaamin mo yung pagkakamali mo, pinagtatawad tayo ng Diyos, hindi na tayo isasama doon sa hatol sa unbeliever. 1 Corinthians 11:30. Pati Bible ko is so short eh. Malapit ng palitan. Pero hindi ko papalitan. Nandito yung mga ano ko eh. 1 Corinthians 11. 31 pala hanggang 32. Dadapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan. So kilalanin mo na ang sarili mo. May nagawa ka bang kasalanan? I-admit mo, Lord, sorry, patawarin mo po ako, tulungan mo kung hindi ko nagawin. So, hindi ka nadadalhin sa impyerno. Kasi, inadmit mo yung kasalanan, pero mayroong penalty.
Pero may penalty ka. Yun ang tinatawag na palo. May penalty. Kasi nakagawa ka ng kasalanan, may penalty. The wages of sin is death nga eh. Pero kinuha na ng Panginoong Jesus yung penalty ng death. So hindi na tayo mamamatay. Mamatay, mabubuhayin tayo. Pero habang nabubuhay tayo dito, nadudumihan ng paa natin. Kasi sabi, maglinisan kayo ng paa eh. Pray one to another. Kasi nakakasala pa rin tayo dito. Kahit nagpapakabanal-banal ka, nakakasala. Walang banal o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. So, hatulan mo na ang sarili mo. Kasi yung iba, hindi na-admit na may kasalanan siya eh. Lord, ba't ganon? Kita yung Pariseo, di ba? Ako, nagbibigay ako ng ikaputan doon, pati pang dahon ng ampalaya, hindi ikaputan doon niya. Hindi ka tulad doon, no? Yung maniningil na bus, walang kakwentang dinadago ka pa dibdib. Eh, sino ba ang iniligtas ng Diyos? Yung mayabang? Yung akala mo sinong banal? Kailangan magpakumbaba tayo sa Diyos. Hatulan natin ang sarili na, pag ikaw nagkasala, hingi ng tawad agad. Kahit nga wala ka pang nagagawa kasalanan, humingi ka ng tawad. Bakit? Eh wala namang mabutit banal sa lupa na hindi nagkakasala. Eh di nagkakasala ka kahit hindi mo nalalaman. Minsan nga, nagkakasala tayo, hindi natin alam eh. Diba? Yun yung lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan sa 1 John 1:9. Kung tapat kang sasabihin sa Diyos ang kasalanan mo, patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Yung mga hindi mo alam, lilinisin. Basta't maging tapat ka lang na humingi ng tawad. Dapat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon. Kasi pumayag ka ng mahatulan eh. Parurusahan ka na. Nagkasala ka, dapat kang parusahan. Upang huwag tayong hatulang kasama ng sanlibutan, tayo yung sanlibutan, hindi hinahatulan agad yan eh. Kaya patuloy silang sumasama. Eh wala naman nangyayari. Malalaman mo lang, biglang patay na yung tao na yun na unbeliever. Sasabihin ng mga magkakamag-anak, kanina lang, nag-uusap kami yan, paglabas, pinunto ka ng point blank pa, binaril sa ulo, patay. Yung isa kausap lang namin kanina, nung pala, madidisgrasya yung kotse, patay. Sudden death ang nangyayari pa sa kanila. Sa ating mga anak ng Diyos, hindi sudden death. Sudden death man, pinayagan ng Diyos yun. Usually, ang pagkamatay natin, inihahanda tayo. Usually sa sakit. Kasi wala namang ibang paraan ng pagkahanda sa'yo eh. Kaya pag may sakit ka, nalalaman mo na, malapit ka na. So magpabanal-banal ka na. Magpakabanal-banal ka na, malapit ka na. Lalo na 60 plus na, pag 70 na, ibig sabihin, madededo ka na talaga. So, ipahanda mo na sarili mo. Ang paghandaan mo, kamatayan mo, wag birthday. Kasi yung birthday, wala naman yung birthday eh. Namatay nga ng lahat ng anak ni Diyo, kabe birthday na yun. Tsaka kahit walang birthday, walang okasyon, magsaya kayong pamilya, kumain kayo sa labas. Ilibre mo. Kasi yung iba, kaya lang kumakain sa labas, naglilibre kapag may birthday. Pag Pasko, bagong taon, greetings, Valentine's Day, nabubuhay sila sa holiday. Every day, we live by faith every day. Kailangan ipakita mo na sa Diyos ang pananampalataya mo. Ko, Lord, tatayo ako doon ha. Kasi usually, pag may message, isusulat ko lang. Tapos pag mag-preach ako dito, nagre-research pa ako tungkol doon. Sabi ko, Lord, hindi na ako mag-research. Tatayo ako sa pulpit, ikaw ang bahala. First time ko lang ito gagawin, Lord, ikaw bahala. Huwag mo akong pababayaan. O hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Napakaiksi ng panahon, mga kapatid. Sabi sa Hebrews 12:1-2. Kasi hindi mo alam ang araw ng kamatayan eh. Walang premonition. Sana nga may premonition para makapaghanda eh. Hindi nga nalalaman ng tao ang kanyang kapanahulan. Katulad ng lambat sa dagat na nabibitag pag dumadating sa nila ang araw ng kasamaan. So walang nakakaalam ng kamatayan. Si Brother Manny nga, nung nagsabi sa akin, sabi ni Brother Manny sa akin, Larry, hindi ko alam, ba't ako pinagmamabilis ng Panginoon? Bishop ka. Ako ano? Pastor nga lang eh, ayoko, bishop pa. Eh pinagmamadali ako ng bishop ka. Magtatay siya sa iyo si Manuel, Saldi, marami, lahat ng natin, pati si Augie nga, yung tagang Makati. Ang dami ko naging pastor agad doon, 4 eh. Samantala, sabi ko,
Ba't niyo ko ilalagay dyan? Hindi ako dapat dyan. Hinihirang ka ng Diyos. Hindi ko nga alam ba't ako pinagmamahal nung pala, isineset na ng Diyos, mag-ubisya pala ako. Kasi mangyayari pala, masisira LCJ Ministry. Para yung istorya ni Joseph, di ba? Ibinenta na lang ng mga kapatid si Joseph sa mga Egyptian na merchants. Nung pala may planong magaganap sa Israel. Magkakagutom pala nung panahon na yon. At ang pagkain manggagaling lang ng Egypt. So inilagay siyang second president. Siya ang may hawak ng food authority. Siya ang nagdidesisyon ng pagkain para mapakain ng bayan ng Diyos. Pero kung titignan mo, ang pangit ng istorya ni Joseph, di ba? Pero alam niyo kung saan ako bumili kay Joseph? Yung antindi niya lumaban doon sa tukso. Kasi si Nefertiti, yung asawa ni Potiphar, kasi sinasabi ng Bible, napakakisig ni Joseph. Parang si Absalom, ang gandang lalaki. From head to toe. From head to toe. Napakagandang lalaki. Pinapantahan siya ni Nefertiti, ang asawa ni Potiphar. Sinisidyus. Ayaw niya, sabi niya, hindi ko po magagawa. Napakabait po ng Panginoon to sa akin, hindi po magagawa. Pasensya na po kayo. Araw-araw yun sinisidyus. Nainis na si Nefertiti. Gumawa siya ng plano. Kunwari, re-repeat siya. Tinanggal yung damit, tapos nagsumbong kay Potiphar na masama nga ginawa. Pinakulong ni Potiphar. Hindi alam itong mga ito, plano pala ng Diyos lahat yun. It is a plan of God. Kasi napaka-misteryoso ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa Romans 11:33 ganito. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos at di matingkala mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Hindi malirip na dahil, isipin mo pa lang yung pala plano. Kaya pala nung papatayin si Joseph, kasi gumawa na ng paraan, nilagyan ng dugo ng hayop, para kunwari, napadala nila yung damit na favorite na ginawa niya, para kay sa kanya, kay Joseph. Sabi ni Judah, si Judah, ang ginamit ng Diyos, huwag na natin siyang patayin. Ayan, merong mga merchants, so ibenta na lang natin. Ibinenta. Anong pala yun ang plano? Kailangan makarating ng Egypt. Kailangan magkakaso ng rape para makulong. Para ma-interpret niya yung dreams ng Pero. Kasi, alam niyo na ito, pakahaba ng istorya ito. Alam niyo itong istorya na ito. Yung pala plano. So, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, walang masama. It is all plan of God. Na-preach ko na ito yung God's time. Meron lang ginagawa. Kaya kung meron kayong panalangin o binibiti sa buhay, relax ka lang. Darating yan, siguradong darating yan. Kaya lang naghintay ka. Si Abraham, biruin mo, 20 years naghintay. 99 years old nung maglihi si Sarah. Si Sarah, 90 years old. Kaya nga natawa si Sarah. Sabi ng angel sa kanya, magbubuntis ka, manganganak ka, papangalanan ng Isaac. Natawa si Sarah. Kaya sabi nung angel, bakit? Ba't ka natawa? Wala bang imposibleng magagawa? Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Kaya ang pangalan ni Isaac, Laughter, kasi tumawa si Sarah. At yung pangalang Sarai, kung may anak na, Sarah na. With an H na, pinalitan na ng Diyos. Mahilig ang Diyos magpapalit ng mga pangalan. Yung LCJ, HCLJ na. Nasira na yun tapos na yun Isang bago ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya napaka-iksi na lang ng panahon, mga kapatid. Samantalahin natin ito. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagawin ng Diyos lahat, sabi ng message kanina. So itong gagawin natin na to, kailangan gawin na natin to. Kasi maaari yung iba pa sa inyo, hindi ito nagagawa. Alam nyo, palasak itong Bible verse na to Laging sinasabi ito, pero tanong, ginagawa ba? Pero laging sinasabi ito, Hebrews 12:1-2. Siguro alam nyo na to. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Kasi yung katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Kaya hindi mo utusan yan, gagawa ng kasalanan, kaya sinusupil yan. Gumagawa ng kasalanan yan pag gusto niyang kasalanan. Bakit? Nananahan sa katawan ang lahat ng kasalanan. Kaya kailangan palitan, i-glorify. Kasi hindi marirepair ang katawan Laman yan Ang dapat lang niya uuudin. Kaya yung mga hindi anak ng Diyos, uuudin yung katawan nila. Kasi pag inihain mong handog na buhay ang katawan mo, mapapasunod mo na.
Hanggat hindi ka pumapayag kasi na ihain tong katawan na to, tamad na tamad ka, ayaw mo. Kaya ang gusto na yun, ihain mo yung banal na katawan na yan, maging banal. Kasi nandyan ang lahat ng kasalanan. Pag inalay mo sa Diyos yan, magiging banal. Magagamit na yan ng Espiritu Santo. Pero kailangan mong ialay, kailangan ng decision making. Kasi napakaiksi ng panahon. Kailan ka pa mag-aalay ng katawan? Kailan ka pa magiging seryoso? Kailan ka pa magpapakabanal-banal? Kasi there is time for everything. Ako nga, Kristiyano na ako noon talagang, pero mo, pastor na ako. Hindi ko kayo pinagpe-pray. Isipin mo yun. Pastor na Diyos, hindi pinagpe-pray yung member. Tamad na tamad mag-pray. So ano gagawin ng Diyos para matuto ka? Di-istrohin ka. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong mga gawa. Dati kung aalalahanin ko ang inyong mga gawa, manatili lamang kayong pag-is. Amen. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. At tulad ng message na aalalahanin lagi ng Diyos ang ating mga gawa. Ay, sorry. Sorry. Second Sunday nga pala. Nakakalimutan ko. sorry. Second Sunday nga. Nakakalimutan ko. Para inihingi lamang ninyong pag-ibig na ipinagkaloob ko sa inyo upang kayo makagawa ng kabutihan tungo sa kabanalan, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Mga kapatid, tulad na sinabi uli ng prophet, maging matatag tayo sa pananampalataya kasi napakalapit na ng araw. Marami pa sa atin na matitigas ang ulo. Noong araw kasi, anak tayo ng dyablo. Alipin tayo ng kasalanan, nasa kapangyarihan tayo ng kadiliman. Pero nung gawin na ng Diyos na palayain tayo sa kadiliman at dinala tayo sa kagilagilalas na liwanag, ginawa ng Diyos, siya na gumawa ng paraan. Ni-renewed niya yung ating spirit na sutil, o yung spirit na masama. Ni-renewed niya yun, binago niya, renewed the spirit. Para maibigay niya yung Holy Spirit, para yung kumpletong proseso ng pagliligtas magawa ng Holy Spirit. So, nandun tayo ngayon sa estado na may Holy Spirit na tayo. Ngayon, kung hindi tayo susunod sa Holy Spirit, mag-grieve siya, baka iwanan tayo. So, ang gagawin natin, magiging masunurin tayo. Excuse me, wag na tayo magiging matigas ang ulo. Kasi kapag ikaw matigas pa rin ang ulo, may grace period eh. Lahat ng bagay may grace period. Pag yung grace period na yun natapos mo na, at hindi ka pa rin nagpapakabanal-banal, matigas pa rin ang ulo mo, wala nang kagamutan, sabi sa Proverbs 29. Proverbs 29:1. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Tapos na yung grace period mo. Noong araw, ang Panginoon nagbigay ng grace period nung panahon ni Noah, 7 days. Binigyan niya pa ang mga tao makapagsisi, makapasok dun sa daong. After 7 days, uulan na yun eh. Wala nang makakalibre, mamamatay na lahat. Yun ang grace period na ibinigay ng Diyos nung panahon ni Noah. Ngayon, yung panahon natin ngayon, hindi natin alam kung gaano yung grace period sa bawat isa sa atin na ibinigay. Kasi finish or not finish, pass your paper eh. Pag kumpleto na ang kapunuan bilang ng gentil, pabababain na ng Ama si Kristo at kukunin na tayo. Ngayon, ang kailangan natin gawin, maging spiritually prepared tayo lagi. See to it na lagi kang handa. Magpapakabanal-banal ka. Yun ang solusyon eh. Kasi pag nakita ng Diyos nagpapakabanal-banal ka, sumusunod ka sa Kanya, ipipreserve ka niya. Sabi sa Psalm 145:20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. So malapit ng lipulin ng lahat ng masama eh. Kasi ganun din ang ginawa ng Diyos ng panahon ni Noah. Lilipulin niya lahat ng masama. May nakita siyang 8 na pwedeng iligtas. Yun lang ang nasa loob ng daong ng arko ni Noah. After 7 days of grace period, wala na. Umulan na. Humahabol yung iba, wala na. Sarado na ang pintuan eh. Meron pang isang case. Lumapit si Jesus Christ sa big tree.
Sabi niya doon, meron taga-pamahala doon. Sabi niya, ba't wala ako makuha bunga dito sa fig tree? Nakakasikip lang to dito. Bunutin mo na yan. Ang sabi nung tagapag-alaga, Panginoon, bigyan pa natin ng isang pagkakataon pa. Grace period na 1 taon. Kapag po, hindi nagbago, ganun pa rin siya, hindi nagpakabanal, bunutin mo na. So may grace period talaga mga kapatid. Katulad ng panahon ni Noah, nagsisiinom, nagsisikay, nagsisipag-asawa. Normal ang buhay. Yung ibang mga hindi naman talaga naniniwala kay Noah, bali wala. Hindi nila pinaghandaan. Kasi masasama ang mga tao noon. Gusto ng lipo, kaya nilipol ng Diyos. Ito na yung susunod ngayon. Katulad din ng panahon ni Noah, nagsisipag-asawa, kumakain, normal ang buhay, biglang dadating sa kanila kapahamakan. Kasi hindi sila ready. Ang nakakapag-ready lang, tayong mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diablo, hindi pa kapag-ready yun. Walang Holy Spirit yun eh. Tayo, ginagawa ng Holy Spirit, ginugwardiyahan tayo, tinuturuan tayo, para ma-preserve. Sabi sa Psalm 31:23, O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga banal niya, at pinapalagi niya ng Panginoon ang mga tapat. So yung tinawag, hinirang, ginawang tapat. Yun ngayon ang ipipreserve ng Diyos. Ang tinatawag doon, saints, mga banal. So tayo mga banal na saints na, ipipreserve tayo. Pero kinahanglan maging faithful. Kasi sisiguraduhin ng Diyos ang kaligtasan natin. Kasi hindi siya pwede magsinungaling, nangako siya eh. Ang sino mang mananatili sa Panginoong Hesus susunod ng buong puso, ililigtas niya eh. So, inihahanda ng Ama ang kumpletuhang bilang ng hentil ngayon. Pag naikumpleto na ang bilang ng hentil, sasabihin ng Ama kay Kristo, ipaghanda mo na sila ng kalalagyan nila, sabi sa John 14. At pag nakapaghanda na ang Panginoong Hesus ng kalalagyan natin doon sa langit, bababa na siya upang kunin tayo at hindi na tayo mahihiwalay kay Kristo kailan pa man. So mag-iingat lang tayo sa pagiging matigas ang ulo. Kasi pag naubos yung grace period, wala na. Wala na kagamutan, sabi ng Proverbs 29:1. Hanggat may pagkakataong pambuhay tayo, niloloob ng Diyos na manatili ang ating bunga, yumaon tayo manatili ang ating bunga sapagkat hinirang niya tayo. Hindi natin siya hinirang. Inibig niya muna tayo, kaya nakakaibig tayo. Kasi kaya niya inibig tayo, alam niya kung sino anak ng Diyos eh. Alam niya kung sino itatanggap sa Panginoong Hesus, yun ang inibig niya. Kaya sabi, hindi niyo ako hinira ko kayo. Alam na ng Diyos eh. From the first to the last, alam na niya eh. From the beginning to the end. Hindi pa nililikha ang lahat ng bagay, nakakilala na tayo. So para maihanda ang kaligtasan, ibo-born again. I-renew ang Spirit, ilalagay ang Espiritu Santo, aalisin ang pusong bato. Pinalitan na ang datihang pagkatao natin. Meron na tayong bagong pagkatao. New resurrected life of Christ. So, yun na yung nakakamit yun sa pananampalataya. Pagtiwala ka, maniwala ka, na bago kang nilalang. Kasi pag bago kang nilalang, hindi ka nasusunod sa pita ng laman eh. Kasi bago ka ng nilalang eh. Hindi nagkakasala yun eh. Maaalagaan ka ng Espiritu Santo pag na-born again ka talaga. Kaya, except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Kaya napakahalaga ng proseso, ng pagiging born again. Mapalad yung mga ang kasalanan na hindi na ibinilang ng Diyos na kasalanan. Psalm 32:1. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Nilinis ng Diyos ang kasalanan natin kasi binili ni Kristo ng kanyang dugo. So meron tayong utang. Ang utang kasi binili ka eh. Kasi nung araw kasi, pag binibili ang isang tao, ginagawang alipin. So may utang ngayon yung alipin doon sa kanyang Panginoon. Para makabayad siya, lahat ng utos ng Panginoon niya, susunod siya. Hindi siya pwedeng humindi. Oo lang siya ng oo. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na kayo gagawing alipin kung hindi kayo yung mga kaibigan. Kasi yung alipin, walang walang free will. Yung will lang ng Panginoon niya, ayaw ng Diyos na robot tayo eh. Kaya binigyan niya tayo ng free will. Para makita niya kung sino yung magpapasya. Yun ang purpose ng free will eh. Makita niya kung sino yung mga anak niya. Kaya before, kasi gumawa na siya ng bahay niya eh.
Napakaraming mansyon doon, titira. Wala pang tao eh, marami nang titira. Alam ng Ama nga lahat ng bagay eh. Siya ang creator of all things eh. He is the beginning and the end. Sabi sa 1 John 3:4, yung tungkol sa kasalanan. Ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Excuse me. Kasi ang kautusan ng Panginoong Hesus, nasasalangsan din natin yun eh. Minsan hindi tayo nakakasunod. Buti na lang at mapalad tayo, hindi na ibinilang ng Diyos ang kasalanan. Kasi nasa atin ang Panginoong Hesus. Ang nakikita niya sa atin, ang Panginoong Hesus na. Yung new resurrected life of Christ. Yun ang tinitignan ng Ama sa atin, si Kristo. Kasi si Kristo lang ang kinalulugdan ng Ama. Nasa iyo si Kristo, kalulugdan ka rin. Hindi ibibilang ang kasalanan. Kaya mapalad tayo eh. Inaalala ng Diyos na tayo galing sa abikabok. Na mahina talaga tayo. The flesh is weak, but the spirit is willing. Gustong-gusto natin magpakabanal-banal, di ba? Pero alam ng Diyos yung katawan natin, nandiyan ang kasalanan eh. Wala na, unrepairable. Hindi pwedeng ma-repair ang katawan eh. So, ang solution ng Diyos, palitan. Forever and ever na pangako, gagawing glorified body. So, sinunod ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang importante lang, matakot tayo sa Diyos. At sundin natin ang lahat ng kanyang kautos. Sapagkat this is the whole duty of man. Nabubuhay ako upang sambahin ka. Di ba kinakanta natin yun? Nabubuhay tayo upang sambahin. Ano sambahin ka? Sundin mo ang kautusan. Pag sinasamba mo ang Diyos, sinusunod mo lahat ng kanyang kautusan. Kaya nagiging perfect tayo. Hindi tayo natitiso sa salita eh. James 3:2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayo lahat ay natitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, siya rin namang ay isang taong sakdal, perfect. So, tinignan na tayo ng Diyos perfect. Kasi ang tinitingnan ng Diyos sa atin si Jesus Christ eh. Kaya perfect ang tingin ng Diyos sa atin. Kasi hindi tayo natitisod sa salita. Lahat ng utos ni Kristo, sinusunod talaga natin. To the level na talaga nagtitiis tayo, nagtitiyaga. Kita ng Diyos yun eh. Minsan nagkakamali ka. Sabi naman ng Diyos, walang matuwid o mabuti na hindi nagkakasala eh. Minsan nasusuway natin yung utos ni Kristo. Tinakpan na ng Diyos yung kasalanan. Kaya mapalad eh, yung hindi ibinilang ng kasalanan. Tayo mga anak ng Diyos yun. Kaya ngayon, kailangan maghanda tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Lagi lang tayong sumunod. Lagi lang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ibinigay ang Holy Spirit para makasunod. Kasi walang makakasunod na tao sa Diyos. Yung may Holy Spirit lang. Alam ng Diyos, kaya ginawa niya rin ang lahat ng solusyon. Lahat ng solusyon, ginawa na ng Diyos sa atin. All expenses paid. Binubuhat niya araw-araw ang ating krus. Psalm 68:19. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Kasi ang pinapasan natin, magpasan kayo ng krus na ito'y salita ng kautusan ni Kristo. Ang krus na pinapasan natin, kautusan ni Kristo. Ang ginawa ng Diyos, para masunod natin ang kautusan ni Kristo, pinapasan niya rin araw-araw. Lahat ng pasan natin. Kaya tayo nakakasunod sa Diyos eh. Kasi may Holy Spirit na pumapasahan ng salita ng Diyos para magawa natin. Ginagawa tayong perfect. Bagamat natitisod tayo sa maraming bagay, ibinilang tayong banal. Kasi wala nang kasalanan eh. Kaya ligtas ka eh. The wages of sin is death. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin eh. The law of sin is death. Wala nang kapangyarihan. Natalo na. Kaya nga si Lucifer, tuwan-tuwa nung maipapako niya si Kristo na namatay. Hindi niya alam, katalunan niya yun eh. Talagang bobo. Sa sobrang dunong nito na bobo. Akala niya nanalo siya. Bata pa, pinapatay na eh. Hindi pwedeng patayin ng bata. Bakit? Kasi nga, magtuturo pa, magpipreach pa ng gospel eh. Tapako ba sa krus eh? Papako mo ba sa krus yung bata? Pagdating kay Poncio Pilato, ano yan? Ano kaso yung batang yan? Yung nga kaso ni Kristo, hindi na-approve eh.
Kaya nga hugas kamay si Pilato eh. Walang pruweba eh. Blasphemy ang kaso eh. Anong malay ni Pilato doon sa religion ng mga Hudyo? Kaya ang ginawa niyo, para ma-fulfilled na mamatay si Kristo sa krus, meron tinatawag na ililigtas ang isang prisoner pag Passover. Kaya pinapili ni Pilato, o sige, itong Jesus Barabbas or Jesus of Nazareth. Ang pinili nila yung Jesus na Barabbas. Eh, makasanlibutan eh. Sino ba pipiliin ng makasanlibutan? Hindi si Barabbas. Yung mga nasa Diyos, ang pipiliin na si Kristo. Ganun talaga eh. Tagasanlibutan sila, ang pipiliin nila, yung kapwa nila tagasanlibutan. Eh, hindi na tayo tagasanlibutan eh. Kaya kayo inuusig, pinaparatangan ng masama dahil hindi tayo tagasanlibutan. Kaya sabi ni Kristo, uusigin din kayo. Katulad ng pag-uusig sa akin, sapagkat ako ang unang inusig, uusigin din kayo. Ay, huwag kayo magtataka. Sa opisina ninyo, kapitbahay ninyo, sa eskwelahan, wala ka namang ginagawang masama. Bakit naiinit sa'yo? Bakit nagagalit sa'yo? Bakit naiinggit sa'yo? Kasi espiritu ng demonyo nasa kanila. Kaya huwag kayong magtaka pag pinipersecute kayo, mapala ng mga inuusig kay Kristo Jesus sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pag hindi ka inuusig, baka kakampi ka ng sanlibutan, delikado ka. Mas magandang inuusig ka. Mas magandang maraming pag-uusig, maraming peklat. Pag maraming peklat, ibig sabihin maraming labanan. Tingnan mo si Kristo, bilangin natin ang peklat, mula ulo muna. Ilan yung peklat niya sa ulo? May koronang tinig yun eh. O, ano sumunod? Sinabunutan siya, tinanggal ang balbas, bigote. Magang-magamo ka Kaya sabi sa wala ka makikitang kagandahan kay Kristo. Bakit? Binugbog yung mukha eh. Ano sumunod? Sa dibdib man, yung saksak ng sibat. O, sugat yun. Sa likod, 39, nalatigo. O ano pa, pagdating sa baba, anong ginawa? Binugbog siya ng 600 soldiers. O sa kamay, may butas ng pako ang kamay niya. Sa paa, may butas din ng pako ang paa niya. Napakaraming peklat, napakarami kasing pag-uusig na ginawa kay Kristo. Ganun din tayo. Pag wala kang peklat, hindi ka lumaban sa labanan. Kapag ikaw lumaban, sundalo ka, ilalaban ka sa labanan, hindi naman pwedeng hindi ka nasasaktan. Ano kasi, Superman? May peklat ka pa rin pag lumalaban. Yung walang peklat, yung nananakbo, hook na lang doon sa O kaya nasa administration, nasa desk officing ka. Pag ikaw lalaban ng talagang battle to battle talaga, hindi pwedeng hindi ka masasaktan. Kung ikaw anak ng Diyos, masasaktan ka, sabi ng Bible eh. Makakagat yung sakong natin, hindi nasaktan tayo. Magagalaw tayo ng demonyo, pero tatapakan natin ang ulo ng Satanas. Talo na si Satanas eh, hindi mananalo. Kaya lang tayo, nakakagat pa rin sa paa. Bakit? Nasa mundo tayo eh. Kaya sabi ni Kristo, magugasan kayo ng paa. Kasi naglalakad pa tayo eh. Nung alisin tayo sa Kumunoy, nilinis tayo, malinis na malinis ka. Naglalakad ka pa eh sa mundo, magkakadumi ka. Kaya yun ang ginawa, bakit iniligtas ni Kristo yung nakapako sa krus? Alam ni Kristo kung mabubuhay pa yun, susunod yun eh. Kaya alam naman, iligtas yun ng hindi alam ng Diyos na hindi susunod. Sabi nung iba, ay ba't yun, hindi na bautismo sa tubig? Hindi na bautismo sa Espiritu? O ba't iniligtas? Ay marunong ka pa sa Diyos? Kung mabubuhay yun, susunod sa bautismo sa tubig yun. Alam ng Diyos yun, magkakamali ba Diyos? Bakit sabi niya, truly, truly, today I say unto you, you shall be with me in paradise. At totohanan, katituhan, sinasabi ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita sa aking kaharian. So ipagsasama pa lang, sa last judgment yun. Nakikita-kita tayo doon na nakapako sa krus. Kasi alam ng Diyos yun eh. May mga pilosopong tao, bakit yun? Hindi naman nakasama sa iglesia. O hindi nga nakasama sa iglesia, pero isinama ng Diyos yun. Ano pakialam mo sa Diyos? Kahabagan ng Diyos, ang kung yung kahabagan, kaawaan niya, gusto niya kaawaan. Sino kang pokontra sa Diyos? Sino kang hahatol sa mga lingkod ng Diyos? Excuse me. So, ang gagawin natin, para ma-maintain natin yung kaligtasan, be on guard. Watch and pray. Be on guard. Kasi pag nagwa-watch ka lang, di ka makakasama eh. Kaya sabi natin, pag may nag-aaway na aso, huwag kang gigit na eh. Sa tao din, pag may nag-aaway na tao, huwag kang gigit na. Bandang uli, ikaw may kasalanan. Meron ako dyan kakilala, ka-opisina ko nung araw eh. Sa assessor, may nag-aaway, barkada niya eh.
Eh siyempre, magkakakilala siya, inuman, lasingan. Inaawat niya, sa bandang huli, siya yung patay, siya yung sinaksak. Ayaw nga ng Diyos ng pag mayroong aso nag-aaway, pag sumingi ka, ikaw ang makakagat. Aso pa yun. Ganun din sa mga tao. Kaya kayo, pag may nag-aaway, huwag kayong papagitna, hayaan nyo sila, gusto nila mag-aaway. Ang pangkaraniwan dyan, alam mo, pag may nag-aaway ng mga bata, pumapagitna yung nanay. Away bata, pumagitna yung nanay. Eh di syempre, makalalaman nung, pupunta yung nanay nung di away na sila, nanay to nanay. Una, talagang children to children, nanay to nanay. Eh, mababalitaan ng tatay. Susugod yun. Eh, nabalitaan din. Pag yung lalaki, patayan na yun. Kasi yung babae, sabunutan lang. Eh, kasama na yung buong pamilya. Eh, maraming angkan. Gulpi ka doon sa maraming angkan. Kung lahi ni Jacob, 12. Gulpi kayo doon. So, ayaw ng Diyos doon. Huwag tayong makikialam sa buhay ng may buhay. Lagi lang tayo magbantay. 1 Corinthians 16:13. Tayo magmasid, sabi sa Luke, di ba? Magmasid ka, manood ka lang. Dito mo malalaman kung emotional ka. Manood ka ng soap opera. Nanonood ka ng soap opera, masamang tao doon. Galit ka. Kasama ka na nila. Nasa labas ka nila, nanonood ka lang eh. Ibig sabihin, emotional ka pa. Eh, meron aping-api na, umiiyak ka. Ba't ka umiiyak? Yung ba? Nakita mo, ano pakialam mo doon sa pinapanood mo? Man doesn't live by emotion, but the just shall live by faith. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi sa emosyon, hindi sa pag-iisip. Sa pananampalataya tayo mabubuhay. At pag hindi ka kinalugdan ng Diyos, dahil umaatras ka, huwag kang aatras. Sabi sa Hebrews 10. Hebrews 10. Simulan natin sa 35 hanggang 39. Huwag nga inyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siyang pumapariti darating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi ko kalulugdan. Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kasi kung magiging matigas pa ulo mo ngayon, nag-iipon ka. Kasi ang sabi ng Diyos, mag-iipon tayo ng mga bagay na dadali sa langit. Yung susunod sa langit, mabubuting gawa. Utos ni Kristo. Mag-iipon tayo nun. Pero kung ang iipunin mo naman, yung mga kasalanan dito, may ebidensya dapat sa iyo. Susunod din yun. Sabi sa Romans 2:5. Pag hindi ka pa nagdidesisyon ngayon na magpakabanal-banal, magiging masuwayin ka. Paano kung maiksi ang grace period na binigay sa'yo? Isa impyerno ka na. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Habang nabubuhay pa tayo, sumunod lang tayo ng sumunod. Kasi pag hindi, ang iipunin mo, sa kapahamakan. Sabi sa Romans 2:5, dadapot ayon sa inyong katigasan at inyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa inyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan, ng paghahayag ng Diyos at sa paghuhukom ng Diyos. Kasi malapit na paghuhukom eh. Pero bago mag-last judgment, i-judges na muna ang iglesia. Judgment begins in the house of God. So mauunang hatulan ng Diyos ang iglesia. So magkakaroon muna ng rapture. Yun ang judgment of God, rapture. Kung tunay kang Kristiyano, sumusunod ka, nagtitiis ka, kukunin ka ng Diyos. Nabuhay. Yung mga patay naman, bubuhayin yun. Yun ang first resurrection. Yun ang first judgment. Kaya magkakaroon ng last judgment para sa pupunta sa impyerno na yun. Kasi hindi tayo hahatulan. Bubuksan doon sa langit ang mga libro ng Book of Life, Book of Good Works, bad or right good deeds. So ang mangyayari doon, bubuksan yun. Ang mga unbeliever nandun sa aklat ng tama at mali.
Kasi sila yung kumain ng bunga ng pag-alam ng tama at mali. Naaayon sa kanila kung ano tama at mali. Iisa lang ang tama, ang Diyos lang. Iisa lang ang mabuti, ang Diyos lang. Iisa lang ang daan, ang Diyos lang, si Kristo lang. So there's no way out. Kailangan mo to accept a man to be born again. Yun lang ang solusyon sa atin. Eh, mapalad tayo, na born again tayo, nirenewed yung Spirit, ibinigay ang Holy Spirit, nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Huwag lang tayong, maging matigas ang ulo, baka maubos yung grace period. Mababali leeg mo, wala nang pag-abutan. Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya sabi dito sa Romans 2:6-7, na siya ang magbibigay sa bawat ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga, yan ang message kanina eh. Hindi pinawawalang bisa ng Diyos sa mga gawa natin. Kinikilala niya yung mga gawa. Kasi gawa ng Holy Spirit yun. Nasusulat sa aklat ng buhay yun. Na siya ang magbibigay sa bawat ayon sa kanyang gawa. Sa mga nagsipagtiyaga, sa mga mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri na di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. So nakakatiyak tayo kapag magpapatuloy ka sa pananampalataya, susundin mo lahat ng utos ni Kristo, buhay na walang hanggan. Sigurado ka doon. Kasi naka-record sa Psalm 139:16. Araw-araw, lahat ng gawa natin naka-record sa aklat ng buhay. Kaya galit na galit ang Diyos eh. Sa mga masasama, araw-araw may masama eh. Kaya araw-araw lumilindol. Yung iba hindi na ibabalita, pero araw-araw lumilindol. Kasi araw-araw galit ang Diyos. Angry everyday. Sabi dito sa 16, Psalm 139:16, nakita ng iyong mata ang aking mga sangkap na di sakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa atin. So, lahat ng everyday, nakasulat ang lahat ng gawa natin. Kasi yun ang susunod sa langit eh. Yun ang magpapatotoo yung gawa na, kaya ang magtitipunin natin dito sa lupa, yun lahat ng utos ni Kristo. Ay, pag ikaw sumusuway, ang natitipon mo naman, yung galit ng Diyos naman. Saan ka ba? Sa impyerno ka ba o sa langit? Kung sa langit ka, gawin mo inuutos ng may gawa ng langit at lupa. Kung gusto mo sa impyerno, huwag ka na gumawa. Stay put ka lang dyan, impyerno ka na. Gawin mo lang ang gusto mo, impyerno ka na. Kaya nga napakakitid ng daan, napakakipot ng daan, napakakipot ng pintuan. Doon sa maliligtas. Pero malapad yung sa pupunta sa impyerno. Bakit? Eh, libre doon eh. Pwede lumakad yung lalaki doon, may 10 kabit. Eh, maluwag ang daan eh. Pero sa, hindi ka pwede magkabit. Eksaktong-eksakto ka lang doon at yung asawa mo. Sa bakitid ng daan na yun. Makipot na pintuan. Kaunti lang makakasumpo na, hindi marami maliligtas. Kaunti lang, munting kawan lang. Luke 12:32. Huwag kayo matakot, munting kawan. O sino inaakalis dito, munting kawan? Munti ba tayo? Bilangin mo nga, 22 ba tayo? 22 ba? Talaga munting kawan lang eh. Huwag kayo matakot, munting kawan, sapagkat kalugod-lugod na mainam sa inyong ama na sa inyo ibigay ang kaharian. Ang kaharian ng Diyos, biruin mo, ang liit lang nun. Yung sukat, inano ko yun eh, ratio and proportion eh. Yung kalaki ng, yung langit, yung third heaven, nandun ng New Jerusalem, nandun lang Temple of God, yung parisukat, yung cube. Chinik ko eh, kasi laki lang ng United States. Yung United States, yun lang, ganun kaliit. Ganun kaliit lang yung titirhan natin sa langit. Maraming room, maraming mansion doon. Bakit ganun kaliit? Eh, munting kawan nga eh. Kaya pag nakakita kayo ng milyon-milyon, kontra na sa Bible yun. Kinasusuklaman ng Diyos ang pinapupurihan ng mga tao. Ang gusto ng Diyos, inuusi ka dahil kay hindi yung pinapupurihan ka. Minsan nga, tinatanong ng iglesia natin, di ba? Manny boy, ilan ba kayo doon? Ilan ba kayo doon? Ang gusto nila malaman kung marami. Pag kukunti, baka hindi na umattend. Sa iba.
Tinatanong ko ano eh, marami ba kayo? Eh kung marami ba, pupunta ka? Eh pag konti, ayaw. Samantalang ang Bible, yan ang basis ng lahat ng truth yun. Kaya nasa tama tayo, we are on the way. Eksakto dinadaanan natin ang salita ng Diyos eh. Kasi pinag-aralan ko lang itong iglesia na to eh, kay Brother Manny. Tinitignan ko kung talagang sugo si Brother Manny. Kasi kung hindi sugo, di sayang ang pananampalataya. Kasi ang mga sinugulan ng Diyos, ang may power. Sabi sa sa Psalm 127. Kapag hindi sugo ng Diyos ang nagtatag ng iglesia, useless. Walang pakinabang doon, useless yun. Kahit ano gawin mo doon, walang mangyayari. Hindi ibibilang ng Diyos, hindi kanya yun eh. Ang ama, pinapalo lang niya yung anak niya. Hindi niya pinapalo yung hindi niya anak. Kayo, papaluin niyo ba yung hindi niyo anak? Makakasuhan ka ng RA 6292. Bawsi. Ba't mo pakikialaman yung may nanay at tatay yun eh? Ako, pag yung mayroon ng lilimos nga, tatanungin ko. Sabi ko, bakit ka ba naglilimos? Wala ako kaming pera. Ano ba ginagawa ng tatay at nanay mo ito? Binubugbog po ako eh. Kaya ba't ka nandito? Inuutusan ko ako maglimos. mga tao talaga, salbahe. Ito sabi sa 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibahong maaga at magpahingang tanghali at pagsikain ng tinapay ng kabagalan, sapagkat binibigyan niyang gayon ang pagkatulog ng kanyang minamahal. So napakapalad natin eh. Yung iglesyang itinatag ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ni Brother Manny na CHCCP muna. Nung CHCCP muna, ang dami nito. Ang dami. Kailangan bawasan ng Diyos, munting kawan. Pinalitan ng LCJ. Ang dami pa rin eh. Pinalitan ng ACLJ para maging munting kawan. Para sigurado. Ito yung patunay na ang hinirang ng Diyos munting kawan. Deuteronomy 7:7. Talagang number of God talaga, 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon at pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami. Sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. Di ba itong palagi yung pinakamaliit? Alam nyo, naiinggit ako kay Elmot, kay Garding nung araw. Sabi ko, ang bihira to, napakaswerte nitong dalawang to. Pero mo, ang dami-dami nilang member, dami-dami nilang ikaputan to. Ang dami. Kaya pag nanghingi ng mga tulong, andun na. Bantalang gago palati. Konti-konti na kami, ang hirap-hirap pa mangkulekta. Pero ang small but terrible pala palati. Hindi pala ako dapat mainggot kay Elmot Garding. Dapat pala ako maawa sa kanila. Pagkat tayo nga ang nahihirang eh. Sabi sa Zechariah 13 eh. Zechariah 13:7-9. Ito talaga based sa history. Ang iglesia natin na talagang carbon copy. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang tupa ay magsisibangalat. Di ba sinaktan si Brother Manny namatay? Di ba kumalat ang iglesia? Kumalat ang iglesia, yung maraming mga member hindi na umaten. Kumalat na, nagbahagi na ang iglesia. Saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit.
At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ang mahihiwalay. Di ba 2 bahagi na hiwalay? Yung iglesia ni Elwood is iglesia ni Carding. Kasi nung mamatay si Brother Manny, kumalat na eh. Pero nananatili ako, si Elwood si Carding. Pero ang ginawa ng Diyos, ganito eh. 2 bahagi maghihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. Kaya nga mapalad tayo, naiwan tayo, last man standing. At aking dadalhin ang 3 bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang mga supok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin, aking sasabihin, siyang bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon aking Diyos. Kaya mapalad tayo eh. Very unique tong iglesia nito. Kung titignan mo, alam nyo, nung araw, ang tingin nila kasi rebelde palagi. Kasi nga lagi akong kumukwestiyon pag mali ang aral eh. Eh nakokontra ko sila. Pag nag-meeting kami nun sa Taytay, lagi akong kontra. Sabi nung ninakarding, kailangan makakuha tayo ng politiko na ipapagawa tayo ng building. Magkaroon tayo ng worship area. Teka, sandali. Tupunta kayo sa Hillfield. Eh di ba sabi ng Trijan, wala kaming kinuha anuman sa Hillfield? Ba't nyo gagawin niya? Kontra kayo sa Bible. O nung naiwalay na nga ako, nung makita ko, may video sila, may malaking table na nasa building. At ano kaya, nakakuha kaya ng politiko ito? Hindi ba kayo magkasya sa inyo, sabi ko? Sa release ng train ka, wala bang may bahay sa inyo, member? Ito sa bahay. Kasi sa Bible, puro bahay-bahay lang eh. Huling-huling bahay nga, apartment si Pablo eh. Kasi pinalaya na si Pablo eh. Pumuha siya ng apartment. Yun ang naging iglesia, yung apartment. Tayo, garahe. Saan ba pinanganak si Kristo? Sa palasyo ba? Ginayakan ba si Kristo na napakagandong gayak ng isang prinsipe? Na isang napakayaman? Sabsaban nga, garahe. Garahe ng mga hayop to, garahe ng mga kotse. Eh ano ba yung kotse? Galing din niya sa mga hayop, Mustang. O di ba, Black Stallion. Sedan. Ang dami mga pangalan ng animals, pero mga sasakyan sila. Pero saan nagdamit ba ng maganda si Kristo? Nung magmotor si Kristo nang sumakay saan ba? Sa Black Stallion ba? Di ba donkey? Donkey. Eh ang donkey, pinakapangit ng bahay. Malaki lang ang tenga nun. Pambabae lang yun. Yun ang sinakyan ni Mary. Pagpunta ng Egypt. Nung hinahabol sila. O di ba? Dapat sana matikas, di ba? Eh anak ng Diyos eh. Eh donkey. Dapat ang lalakaran niya mga red carpet. Hindi, dahon ng buo eh. Di ba? Doon mo makita kung gaano nagpakababa ang Diyos. Nagpakababa siya na parang alipin, sabi sa Philippians 2. Ito 2.6, Philippians 2.6. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang kapantayan niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Masuno rin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Biruin mo, imagine mo, ang Diyos naranasan maging tao. Na-experience ng Diyos na maging tao. Kaya alam niya kung ano tao. Kaya nga walang ginawa si Kristo, kung hindi mag-pray na mag-pray. Humingi
humingi ng tulong sa Diyos eh. Hindi kaya ng tao. Kaya kinikilala ng Diyos ang kahinaan natin. Ikaw mo alam ng Diyos na nailigtas. Antimano, alam na niya eh. Hindi pa nilidikha ang langit at lupa. Kilala na tayo ng Diyos eh. Sabi sa Ephesians 1:4. Ayon sa... Hanggang wala na. SOS. Isang microphone. Hindi, wala nang battery. Isang microphone. Sige, kahit ano na, patapos na naman to eh. Basta tumutunog lang. Ayos na yan. Patapos na eh. Hello. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo itinalagan niya nang una pa sa pagkukukob na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa ganang Kanya, ayon sa minagaling na kalooban ng Diyos. So hindi pa tinatatag ang sanlibutan, kilala na tayo. Natatandaan niyo yung sa Matthew 7, yung pinalayas ng Diyos yung sabi niyo. Kami po nag-preach po kami, nagpalayas ng demonyo ng aral. Ano sabi ng Diyos? Lumayas kayo sa harap ko, hindi ko kayo kilala. Umpisa pa lang, kilala na ng Diyos lahat eh. Sabi sa Matthew, basahin natin yan. Matthew 7, 21-22. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kasi kahit demonyo, sa nagsabi, Panginoon, Panginoon, paparusahan niyo na ba kami? Kilala na ni si Kristo eh, yung 7 sons of Sheba. Kung nakikita nila, nagpapalayas ng demonyo si Pablo, may naposes doon. Hindi naman sila kilala ng Diyos, hindi sila anak na pinuntahan. Pinalalaya, sabi nung 7 sons of Sheba, sa pangalan ng Panginoong Jesus na ipinipreach ni Pablo, lumayas siya, demonyo. Sabi ng demonyo, si Kristo, si Pablo, kilala ko kayo. Kayo, hindi ko kayo kilala, kinalmot. Takbuhan yung 7 sons of Sheba, sira-sira ang mga damit. Hindi nga kilala eh. Ang importante, kinikilala ka ng Diyos. Excuse me. Kasi kung kilala mo nga ang Diyos, hindi ka naman kinikilala. So, napaka-importanting kinikilala tayo. Kaya ina-acknowledge niya nga eh. Matthew 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun. Kita mo, marami ha. Yung konti, yun lang ang malilitas. Pero yung magpalalayasin ng Diyos, marami. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, pahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasan. Pinalayas ng Diyos yun. So, kilala antimano, kaya mapalad tayo eh. Kita na ng Diyos kung sino. Kaya pag na-experience, ako, hindi ko expected na magiging Kristiyano. Ligtas pala ako. Samantalang hindi ito ang aking ambisyon eh. Wala akong ambisyon eh. Ang ambisyon ko lang yumaman. At para mabilis yumaman, kumuha ng pera sa maraming pera sa bangko. So, yun pa lang. High school pa lang ako. Yun ang pinaplano ko. Nang-hold up ng bangko. Kaya lahat ng tanong sa amin nun, mga guidance counselor, ano ba gusto mo after this high school na graduate ka? Gusto mo ba maging doktor? Maging pulis? Ano ba ang hinanasan ng ambisyon mo? Wala ho. Ano ba gusto mo? Di yung gusto kong gawin. Yun lang naman ang gusto ko, yung gusto kong gawin eh. Pero hindi pala eh. Pag may calling ka pala, kahit gusto mong gawin ang gusto mo, hahadlangan ka ng kalooban ng Diyos. Kasi ang pagtawag at ang kaloob ng Diyos hindi nagbabago eh. Gagawa siya ng paraan. Ang paraan niya, naging drug addict ako. Kasi habang sabog na sabog ako, lagi kong tinatanong ang barkada, sabi ko, pare, may Diyos ba? Bakit ba tayo nabubuhay? Syempre, sabog na sabog yung tatanungin, madingingitian ka lang, no? Walang makasagot. Nung tumigil na ako magdroga,
3 buwan lang. Tumigil ako. After that, bumalik na naman ako. Sabi ko, hindi ko pala kaya. So, nakinig na ako ng nag-preach, nagtuturo dyan. Nung makinig ako, ang sabi doon, except a man to be born, he cannot enter and see the kingdom of God. Except a man. So, maliban na isilang na muli tao. So, dapat pala isilang na muli ako. Nagtatanong ako doon sa mga pastor, ano ba yung isilang na muli? Hindi ako makontento, hindi mabigyan ng magandang kasagutan. Ang tagal pa bago ako tumanggap. Nung tumanggap ako, nung mabalitaan ko si Brother Manny, nabalitaan ko na si Brother Manny, pinag-aralan ko si Brother Manny kung sugo nga talaga. So, na-approve ko sugo talaga si Brother. Kasi nasa kanya yung kalooban ng Diyos eh. Wala siyang itinuturo lihi sa Bible. Tapos nasa kanya yung power. Nagpalayas ng demonyo. Ang naposes pa, mga yung mga nan, ano ba sa Tagalog ng nan? Mga madre. Sa simbahan pa ng Katoliko. Doon naposes, pinalayas niya. Doon ko natutunan yung pag nagpalayas ng demonyo, huwag mong hahawakan. Sabi kasi ng Brother Manny, pag kayo magpapalayas ng demonyo, in the name of Jesus Christ lang palayasin mo. Huwag niyong hahawakan. Kasi nung hawakan niya yung madre, tumalsik siya eh. Ang lakas pala ng power ng demonyo. Nung hawakan niya yung madre, tumalsik siya. Ang lakas ng sabi niya, huwag kayong hahawak sa napoposes. In the name of Jesus, you can cast out devil. Yun lang. Kaya nung tawagin naman ako dito, possess daw yung si Mirna doon sa bilog. Si Ibarra, tsaka yung asawa niya. Ay ko, ba't ako pinuputa mo? Hindi si Pastor puta. Ikaw, dalihan po tayo, palayasin mo yung demonyo. Ay ko, bakit ako? Marunong ba ako magpalayas ng demonyo? Halika, di punta ako, sama ako. Pagdating doon, nagsisisigaw. Siya daw si Satanas. Ganyan na ganyan. Sabi ni Totong sa akin, palayasin mo na. Teka, hindi ganyan yan tong. Hindi ko alam ang pagpapalayas. Paupo tayo, mag-pray muna tayo. Eh di nag-pray kami ni Karina, si Karina, yung asawa niya. Nag-pray kami. Habang nagpe-pray ako, nag-thanks kami. Habang nagtatangs ako, pinatitigil kami ng demonyo. Nasasaktan daw siya. Sabi niya, tumigil na kayo. Nasasaktan ako. Ibig sabihin, powerful talaga yung gift of tongue. Di tuloy ng tuloy. Tumayo, hahawakan yung God bless this family, ibabato sa amin. Hindi ibinato, hindi naman tinamaan kami sa babalang. Pagtayo, tinaas ko yung kamay ko, in the name of Jesus Christ, Satan, get out. Biglang bumaksak. Pagbaksak niya doon sa hinihigan niya, mayroong bumulong sa akin na wala na demonyo. Kaya wala na yung demonyo. Bigyan nyo ng tubig. Di yun nga, binigyan ng tubig. Wala na, nagkwento. Yun daw buntot nung demonyo, nakapulupot doon sa buong bahay. Ang haba ng buntot. Yun, wala yan. Mga lang yun eh. Sabi ko, ganun pa nga talaga pagpapalayas ng demonyo. Hindi mo alam kung sino gagamitin. Kasi hindi ko naman ako, nung bumaksak lang, nung batuhin lang kami, tsaka lang ako tumayo eh. Basta merong power na nagpatayo sa akin, in the name of Jesus, baksak eh. Parang pinalo sa ulo, baksak eh. Tapos ayun, nagkwento na. Hanggang sa yun na nga. Yung iglesyang ito, very powerful. Kaya nagkaroon ng transfer of spirit. Natatandaan nyo nun? Bumabagyo. Pinapunta tayo ni Brother Manny doon. Nag-transfer of spirit. Si Moses. 70 elders nag-transfer ng spirit. Kasi natatransfer ng spirit eh. Kaya tayo naging makasalanan. Na-transfer yung spirito na sa libutan. Anong malay ng bata? Wala namang kasalanan, bakit naging masama? Nung magkaisip, pag nagkaisip na, nagiging hari na siya ng sarili niya. Si Eva, si Adan, wala pang isip eh. Kaya yung bunga ng pagkaalam ng tama at mali, magkakaroon ka ng isip, sarili mong isip. Yun ang unang ginawa ni Lucifer eh. Nagkaroon siya ng sariling kaisipan, lumaban sa Diyos. Yun ang ginawa niya kay Eva at Adan. Yun eh, powerful eh. Magiging Diyos kayo. Katulad ng Diyos. Kainin mo na. Gusto niya may makasama siya. Ang dami niya makakasama sa impyerno. Hindi pa ginagawa ang dagat-dagatang apoy eh. Hades pa lang. So lahat ng masamang mga tao nilalagay sa Hades, sa ilalim ng earth. Sa core ng earth. Tapos yun, ihahagis yung Hades, pati kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Malapit na yan eh. Kaya kailangan, huwag na tayong magtigas ang ulo. Maging masunod rin tayo mga kapatid. In Jesus' name. Amen! Amen. Pagpakatatag kayo, huwag kayong pabago-bago. Sumunod kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Kayo ba mga kapatid, naranasan nyo na yung magsugal? Siguro hindi naman po kayo katulad ng bata, no? Ako'y nabuhay sa sugal sa kalye. Naranasan ko lahat ng masasamang bagay. Pero alam nyo yung, ang natutunan ko doon, alam nyo yung
payag na matalo. Kasi kung hindi ka papayag matalo, hindi ka mananalo. Ang buhay Kristiyano, kailangan magpatalo ka. Pag hindi ka magpapatalo, hindi ka mananalo. Kung sanay ka na sa talo, pag may nawala sa iyo, na-scam ka, hindi masyado masakit, sanay ka matalo. Kasi dito sa mundo, talo tayo. Very unfair ang mundong ito sa ating mga Kristiyano. Kaya nga, tawag ni Kristo sa atin, hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya sabi, inuusig kayo, pagkat ako unang inusig, pagkat hindi kayo taga-sanlibutan. Tagalangit tayo mga kapatid. Alalahanin natin ang bahay natin sa langit. Transient lang tayo dito. So sa pagiging transient dito, dapat payag ka na maiwan ng lahat. Patalo mo na, hindi mo naman madadala sa langit ito eh. Nung ipanganak ka ba, may titulo ka ng lupa, may kotse ka ba? May hawak ka bang pera nung ipanganak? Ubad ka nga, wala kang dala eh. So wala ka rin madadala dito. Mamatay ka man o hindi ka mamatay, wala kang madadala. Isa lang ang madadala mo, yung kaluluwa mo. Ngayon yung kaluluwa na yun, saan pupunta yun? Naihanda mo na ba yung pupuntahan ng kaluluwa mo? Kapag naihanda mo na, ibig sabihin, nasa Diyos ka na. Pumayag ka na piliin ng Diyos, sumunod na sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ngayon, kailangan matalo ka. Sabi ng Diyos eh, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So, i-deny mo sarili mo. So, sa pagdi-deny ng sarili, yan ang mahirap eh. Tatanggihan mo yung sarili mo, katulad ko. Kaya sabi ko nga, alam nyo, napakasarap mabuhay sa mundo pag makasalanan ka. Kasi ito yung mundong ito yung makasalanan eh. Ang hari dito, si Satanas eh. Ang nag-ahari dito, makasalanan. So, kung ikaw makasalanan, ang sarap mabuhay sa mundo. Pero kung hindi ka makasalanan, walang kakwenta-kwenta itong mundong ito. Kaya nga papalitan ng bagong langit, bagong lupa. Walang kakwenta-kwentang mundo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung natutunan nyo magsugal, mararanasan nyo matalo. So ma-experience mo yung feeling ng natalo. Kaya kung matalo ka man sa pagiging Kristiyano, alam mo na yung feeling na accepted na. Love accept all things. Napakaganda. Alam niyo ba na ang daming man of God na nagpatalo? Unang-una, ang Panginoong Yesus, sinubad niya yung pagka-Diyos niya. Nabuhay na parang alipin. Hindi siya ipinanganak sa palasyo, sa sabsaban. Si Pablo, kilala niyo si Pablo, Roman citizen yun. Pariseo yun. Abogado yun, judge yun. Noong panahon na yun, kapag Roman citizen ka, ang mahal ng pagbili ng Roman citizen. At hindi ka pwedeng pariseo nang hindi ka milyonaryo. Pariseo si Pablo, kagalang-galang. Pero ano pinili ni Pablo? Pinili niyang itakwil siya ng magulang niya, pinili niya ang Panginoong Yesus, binaliwala niya lahat ng kayamanan. O sino pangalawa? Si Moses. Si Moses, Prince of Egypt, napakayaman. Pero pinili niya yung maging kasama siya ng mga aliping Israel. Hindi niya pinili yung kayamanan sa mundo. Ang pinili niya ang pagiging tribo ng Israel. Binaliwala niya ang pera. Ako, isa rin ako doon. Nasa top of the world na ako eh. Ang Panginoong Yesus, di ba, tinukso ni Satanas yan? Sabi niya, ayan, nakikita mo ba yung lahat ng kayamanan yan? Nasa akin na yan. Pag-aari ko na yan. Sumamba ka sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Ano sagot ng Panginoon? Isa na lang ang sasambahin ko ang Diyos. Kaya makikita nyo, kilala niyo ba si Robert Johnson? Yung legend ng Crossroads. Sa Mississippi, tumutugtog siya sa bar eh. Hindi siya magaling eh. Sinasabi doon sa Mississippi, pumunta ka sa Crossroads, hintayin mo si Satanas doon, makipag-deal ka. Ito'y legend lang to, hindi ito totoo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. So nagpunta siya sa Crossroads, gumawa siya ng deal kay Satanas. Ang sabi niya kay Satanas, bigyan mo lang ako ng kapangyarihan tumugtog at mag-compose ng mga kanta. Kasi nung araw sa Mississippi, doon nagsimula ang blues. Mga negro yan. Nagkaroon ng pelikula yan, 1986. Si Samuel Jackson ang gumanap. Yung istorya ni Robert Johnson. Alam nyo, hindi magaling tumugtog, hindi magaling kumanta, hindi magaling mag-compose. Right after matapos siya sa Crossroads, tumugtog uli siya doon sa bar niya. Dumami ang tao, ang galing-galing na niya. Alam niyo si Satan kasi, nasa music industry yan. Siya yung inihanda sa worship eh. Hindi nyo napapansin, lahat ng mga bandang ang gagaling, ang gugwapo, ang gaganda, ang galing tumugtog. Impluensya ni Satanas lahat. Kilala niyo ba si Kurt Cobain ng Nirvana? Napakagaling na pero nagpakamatay. Kung kilala niyo sina Jimi Hendrix, si Paul Morrison, si Janis Joplin, 27 years old na patay na sila ng droga.
Kasi ganun talaga si Satanas eh. Padadamahin ka, bibigyan ka ng power na ang galing-galing mong kumanta, ang galing-galing mong tumugtog, tapos papatayin ka sa droga. Pag ready ka na. Pero itong si Robert Johnson, nakipag-deal talaga eh. Hinintay niya si Satanas, ayon sa legend eh. Nakakausap naman niya. Binigyan siya ng power. Itinono ng demonyo yung gitara niya. Sabi ng demonyo, pag itinono ko to, lahat ng kalabit mo dyan, ang galing na lalabas dyan. Magaling ka, mag-compose, kumanta. O yung Led Zeppelin, kilala niyo. Si Robert Plant, ang galing-galing kumanta nun. Alam niyo ba nung makompose niya yung Stairway to Heaven? Sinasabi niya na, kasi nakipag-inuman sila sa barkada nila na nakikipag-ugnayan sa demonyo. Tinuruan sila mag-connect sa demonyo. Tapos nagising si Robert Plant eh, kompleto na yung yung Stairway to Heaven. May lyrics na, may tono na. Hindi niya malaman kung panaginip o hindi na meron demonyo sa kubayot sa kanya. Kasi sa music talaga, kakampi niyan, alam niyo, droga. Kasi nag-drugs din ako, alam niyo, ba't ako nag-drugs? Sa music din. Gusto kong matuto ng gitara din eh. Inaabot ako na madaling araw, basag na basag ako, tugtog ako. Gitara ako ng gitara. Kung hindi ako magaling, walang nangyari. Kasi talent yan eh. Yung pagtugtog, pagkanta, talent given by God yan eh. Kaya sabi ko nga, alam niyo yung mga singer, sila yung malalaking malalaking kita eh. Ini-enjoy na nila yung ginagawa nila, dahil talent nila. Hindi nila kailangan maghirap sa trabaho. Ang trabaho nila, yung talent nila. Pero saan nag-e-end up? Saan di natatapos? Itong Queen, di ba? At may siyang age. Pero sikat na sikat siya, di ba? Si Mercury. O di ba? Lahat halos ng musikero, end up of nothing. Namamatay sa droga. Itong sa Led Zeppelin, yung drummer nila, si John Bonham, namatay din sa droga. The best drummer in the world is John Bonham. Alam mo, ang Led Zeppelin, the best sila sa lahat eh. Kaya sabi ni Jack, si Black Jack, kilala nyo, dun sa music award na dumayo siya, sabi niya, Led Zeppelin is the most talented and the most band in the world. The best good band in the world. If you don't believe me, fuck you. Fans si Jack Black ng Led Zeppelin. Fans din ako ng Led Zeppelin eh. Fans ako ni James Taylor, mahilig din ako sa music. Kaya ako nagdroga. Kasi pag nakadroga ka, iba ang sound. Iba dating na nakadroga sa sound. Maligaya ka. Kaya sabi ko, pag masama ka, ang sarap mabuhay dito. Sugarol ako, babaero ako, lahat nasa akin ng bisyo. Pero ngayon, tinanggihan ko nila, pinili ko makapunta ng langit. Kasi pag pinili mo yung gusto mo niya, masasarapan ka talaga dyan eh. Ang sarap ng bisyo. Yan ang masarap sa lahat, bisyo. Yan ang aalisin na ng Diyos sa atin eh, yung mabuhay sa dating pagkatao. Pahayag ka na ba? Piliin mo yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo, tataligdan mo na yung dating pagkatao. Kasi kung mamahalin mo ang dating pagkatao mo, wala ka ng buhay na walang hanggan. So mamili ka, crossroads din to eh. Ano gusto mo? Straight ahead ka sa Diyos? Sa pamamagitan, magle-left turn ka. We are on the crossroad. Dumating na sa buhay natin ang crossroad. Pinili ko yung go ahead with Jesus Christ. Magpatuloy ako sa Panginoon. Kasi kaya ko na rin maging milyonaryo. Yun ang pangarap ko, yumaman, bata pa ako eh. At saka kaya ako nananalo sa sugal ng daraya ako. Pag hindi ka kasi ng daya, hindi ka mananalo. Hindi naman si Satanas, walang ginawa ko, di man daya, panalo siya lagi. Di ba? Kaya ang buhay natin dito sa lupa, hindi pwede mandaya. Pag nasa Diyos ka na, hindi ka pwede mandaya. Sabi, yung pinipili niya na maging kawan ng Diyos, hindi na nagubiladuhan ito ng mga pamundo. Panlangit na nasa iyo. So, ididinahin mo na ang sarili mo. Kaya mo ba yan? Kaya mo ba yung ginawa ni Moses? Tinanggihan ng kayamanan, ang pagiging hari. O tinaligdan si Pablo, tinakwil siya ng magulang, tinaligdan niya kapangyarihan, tinaligdan niya kayamanan. Sabi sa Philippians 3:8, ito sabi, basahin natin. Oo nga, at lahat ng bagay na inaari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala ko sa Panginoong Jesus. At alang-alang sa kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inaari kong suka lamang upang tamuhin si Kristo. O kung hindi mo tatanggapin na yung kayamanan sa lupa, pera,
Basura lang lahat yan, baliwala yan. Sabi ni Pablo, ginawa ko sukal lang yan, basura lang yan. Makamit ko lang si Kristo. Yung crossroad ng buhay niya, pinili niya si Kristo, tinatigdan. Si Moses yung crossroad ng buhay niya. Ako yung crossroad ng buhay ko. Biro mo, I'm on top of the world na eh. Nakuha ko ng sekreto na paano magpayaman eh. Nung nandun na yung kayamanan, makukuha ko na. Pinili ko ang Diyos eh. Kasi ayun, gusto ko yung big time. Maliit pa ako bata, big time ako magsugal eh. Pero mo, pag ako nagsugal, todo lang ng todo. Kaya nung maging Kristyano ako, todo rin ako. Kasi kung titignan nyo ang buhay natin, sugal eh. Pipili ka eh, tataya ka. Kanino ka tataya? Sa mananalo o sa talo? Siyempre sa mananalo, sa Diyos. Kay Kristo, si talo, nagtalo nga eh. Ngayon, pag pinili mo ang Diyos, uusigin ka na natalo. Ngayon, payag kang usigin kasi nasa iyo naman ang Diyos. He that is in me is greater than he that is in the world. So, payag kang matalo. Kasi kung hindi ka papayag matalo, hindi ka mananalo. Di ba sabi, malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga. So, kailangan mamatay yung datihang pagkatao mo, huwag mo nang piliin yan. Yung sarap ng buhay ng dating pagkatao, napakasarap niyan sa mundo eh. Naranasan mo na rin naman yan eh. Tapos na yan, piliin mo na yung bagong buhay. Kasi yung bagong buhay kay Kristo, kalakip natin si Kristo. Kaya kung kalakip mo si Kristo, piliin mo yung mga bagay na sa langit, hindi na sa lupa. Iiwan mo lahat yan eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, gastusin nyo na yung pera nyo kung kaya nyo gumastos. Magkaroon na kayo ng banding ng pamilya. Ilibre mo yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo. Kasi charity begins at home eh. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. At ang unang bahay, ikaw. Yung bahay mo dapat puno ng pagmamahal at pag-ibig. Tapos yung sambahayan mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga relatives mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, ilibre mo lagi, kahit may trabaho. Ang importante, ginaganap mo yung kalooban ng Diyos. Kasi isipin ko, ba't ko ililibre ito? May trabaho, dapat nga sila mga tumul. Ang sinusunod ko, word of God eh. Yung nga sinabi, lahat ng humihingi sa'yo, bigyan mo eh. Nasusunod ba natin yun? Lahat ba ng humihingi sa'yo, binibigyan mo? I-reject mo eh. Maging discerning ka lang sa pagbibigay. Katulad ng pagbibigay sa mga pulubi. I-discern mo lang yung bibigyan mo. Pero magbigay ka. Hindi pwedeng sabi, pag may nangutang sa'yo, wag mo na saan bayaran ka. Pag may nagpautang sa'yo, galit ka pag hindi ka binayaran. Ito yung mga word of God na ang hirap sundin eh. Karnito eh. Dito malalaman kung buhay ka pa o dati ka pang pagkatao. Kasi kung pipiliin mo yung sarap ng buhay sa lupa, sandali lang yan eh. 120 years lang. Pagdating mo ng 90 ngayon, wala na, uugod-ugod. Ako nga 68 pa lang, uugod-ugod. Alam niyo ba na uugod-ugod na ako maglakad? Katakot-takot na support na nilalagay ko sa katawan ko, ganun pa rin eh. Pero hindi na importante sa akin yun. Sabi ng Bible, bagamat ang pagkataong panlabas naghihina, ang pagkataong panloob, palakas ng palakas. Hindi kami tumitingin sa bagay na mawawala. Tinitingnan namin yung bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita, eternal. Yun ang tinignan ni Moses, buhay na wala nga. Yun ang tinignan ni Pablo, yun din ang tinignan ko. Kasi useless lahat naman eh. Sabi ko nga dito nung kay Manuel eh. O ikaw Manuel, bigyan ka ng 30 bilyon. Di ba si Manuel ka pa rin? Alisin natin yung di ba si Manuel ka rin? So ano importante? Ang importante si Manuel. So ano si Manuel? So ano ka ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Nandun ka na ba? Sa itago na yun, very matured na yun. Pero mo, I shall not want na hindi ka na mabubuhay sa gusto mo. Kasi mula nung isilang ka, nung magkaisip ka, ang sinunod mo na lang yung gusto mo eh. Ito na yung panahon, susundin mo na ang Diyos. Kasi yung first 40 years ni Moses, ginawa niya lahat talaga, Prince of Egypt eh. Nagkaroon siya ng pauling nung kasuhan na siya ng martyr. Fugitive na siya. Nung pala, ang plano, turuan siya ng Diyos para gamitin siya sa pagliligtas sa Israel. The last 40 years na. Ganon din tayo. Ganon din ako eh. Yung first 40 years ko, talagang gawa ng delinquency. Juvenile delinquent talaga ako. Talagang, biruin mo, saan ka nakakita ng 7 years old ng hold up ng grocery? Saan ka nakakita ng 6 years old nagmamadyong na? O saan ka nakakita ng 13 years old dumurog na? Saan ka nakakita ng 16 years old may pasugalan na? Ako yun. Hindi ako nagsasabi ng hindi ako. Pinatotoo ko sa sarili ko. Kasi kung hindi ako dumaan doon, ano papatotoo ko? Yung iba patotoo na patotoo kaya sinasabi nila.
Kasi kailangan mo yung maipatotoo ka na binago ka ng Diyos. Kasi pinilit kong baguhin sarili ko, hindi ko mabago eh. Sabi ng Jeremiah 10:23, hindi sa tao magtuwid ng kanyang landas, kundi ang Diyos. So yung intervention ng Diyos, kung hindi nag-intervene ng Diyos sa akin, hindi ako makakataas sa sugal. The most addictive is gambling. Hindi cocaine, hindi marijuana, gambling. Kaya hanggang ngayon yung mga sabongero, hindi pa nakikita yata eh. Nawawala pa ngayon yung mga sugarol ng mga sabongero. Ewan ko saan nandun yun. Kasi alam nyo, kapag nagsusugal ka, yung endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin ng brain mo nagsisikret ng good hormone. Masayang-masaya ka kahit natalo ka. Yun ang gustong maranasan natin eh, ng Diyos sa atin. Yung matalo ka, masaya ka pa rin. Eh paano ka sasaya pag natalo? Yung mawalan ka lang ng pera, galit ka na eh. Malungkot ka na. Di ba? Eh yung ma-scam ka pa, budol-budol ka, di ba galit ka? May sinasabi sa Hebrews 10:34 ng ganito, kailan magawa mo to? Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinatanggap ninyo ng buong gala ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Nagagala ka ba na agaw ang pag-aari? Nagagala ka bang ibigay yung igapot handog langit? Naagaw yun eh. Yung sin offering. Yung lahat ng offering mo, burnt offering, susunugin lang yun. Payag ka ba masaya doon? Kaya sabi ng Diyos, magbigay ang bawat isa na masaya sa kanyang puso. Eh kung hindi ka na turuan ng bata na matalo, eh magpapatalo ka dito sa lupa, paaagaw mo, ari-arian mo eh. Ipamimigay mo lang sa Diyos yun eh. Mawawalan ka. Tapos hindi ka nasusunod sa datingang pagkatao. Talo tayo lagi dito sa lupa. Hindi tayo mananalo dito, pero panalo tayo sa langit. Si Jesus Christ talo sa lupa. Binulpi yun eh, pinako sa krus yun. Pero panalo, di ba? Niluwalhati siya na, pinaupo sa kanang trono doon sa langit. Nasa langit na si Kristo ngayon, sa kanan ng Ama. Basahin natin yun. Colossians 3. Kung kayo ngayong muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na siyang kinaroroon, nakaupo sa kanan ng Diyos. So nakaupo ang Panginoong Jesus ngayon sa kanan ng Diyos, sa Ama. Nandun siya sa langit. Doon sa New Jerusalem, nandun sila. Ngayon, pag nag-rapture, kukunin lang tayo mid-air. Tapos patitirahin tayo doon sa bahay natin doon sa langit. Magkakaroon ng 7 taong tribulasyon. After 7 years of bababa na tayo, kasama ni Kristo, maghahari tayo ng 1,000 taon. Ngayon, kung payag ka ba nangyari sa iyo yan? Kailangan mo magpatalo. Malibang mamatay ang buto, hindi ito magbubunga ng marami. Hindi maglalabas ng bagong buhay kung hindi matutuyot yung buto. Saan ka nakakita ng sariwang buto na nag-usbong ng dicot? Di ba nagsisimula 2 petal? Lalabas yun, bagong 2 petal sa buto. Kung namatay na yung buto. O ganun din tayo. Kung tayo namatay na sa datihan pagkatapos, born again ka na, lalabas yung 2 petal. Hanggang sa lumaki ng lumaki yun. Kailangan wag matuka ng manok yun. O, ganun din ang bunga ng Espiritu sa atin. Yung lahat ng bunga ng Espiritu sa atin, maliliit pa lang yun, kailangan mahinog. Kasi may mga bunga na lalaglag, pinutuka ng ibon, nabubulok, di ba? Hindi naiingatan. So, ganun din tayo. Yun ang proseso ng pagliligtas. Process of being born again. Mamamatay muna yung buto, lalabas yung dicot, tapos unti-unting lalaki hanggang sa magkasaka, maging talagang matibay na puno. Isang puno na talagang matinding-matindi. Matatag. Nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bato si Kristo. At magtatayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato. Para dumating man ang bagyo, dumating man ang baha, nakatayo pa rin yung bahay sa ibabaw ng bato. So, kailan mo pa ilalagay yung bahay mo sa ibabaw ng bato? Sa buhangin pa rin ba? Kasi yun ang buhay natin yung araw. Nakatayo tayo sa buhangin. Kaya pag nabibigo tayo, masama loob natin. Eh ngayon, kapag nasa ibabaw na ng bato, mabigo ka man na mabigo, masaya ka. Masaya mo tinatanggap ang pagkaagaw ng iyong pag-aari. Payag ka na maagaw lahat. Huwag lang yung kaluluwa mo. Makamit man ng tao ang lahat ng kayamanan. Bigyan man siya ng honor,
bigyan man siya ng napakaraming parangal ng tao, hindi naman siya pupunta sa langit, kasi dayo. At alam niyo ba kung sino ang pinakamayayaman dito sa lupa? Yung pinakamasasama. Di ba? Sino pinakamayaman sa lupa? Di ba drug lord at politiko? Hindi pwedeng paghiwalay parang pagsisisi pananampalataya yan. Yung drug lord, hindi pwedeng bumitaw sa politiko dahil protection yun eh. Paano mapoproteksyon yung droga niya kung wala ang proteksyon ng mga politiko? Yung politiko naman, hindi naman pwedeng walang drug lord. Paano tatakbo yung baril niya? Kaya magkapatid yan, pananampalatayang pagsisisi. Si El Chapo, ang protector niya, presidente ng Mexico. Si Pablo Escobar, ang protector niya, mga army ng Colombia. Binili lahat niya, kaya sabi ni Pablo, everybody has the price. Kasi inuunti-unti niyang bayaran, utik-utik eh. Ang una niyang binayaran, sundalo sa Peru eh. Pagdaan nila doon, kumuha ng cocaine. Tinesting niya ng $1,000. Tinanggap agad. Sumunod na huli nila, binigyan niya na ng 20,000. Humihingi na ng malaki. Tinanggap pa rin, palaki ng palaki ang hinihingi. So sabi niya, ang kailangan protector niya, presidente. Yun si El Chapo. Kaya lang may extradition kasi ang Mexico, kaya nahatulan siya sa US eh. Sa Colombia, walang extradition. Sabi ni Pablo Escobar, kapag ikaw, Echevarria, ay Bagaria yata, ewan ko, presidente ng Colombia, pag nagkaroon ng law of extradition, araw-araw 100,000 ang mamamatay. Eh talaga naman kung pumatay si Pablo Escobar, magpapasabog isang bus ng bomba, tapos ilalagay sa building, yung mga nakatira sa building, patay eh. 100,000. Tapos papupuntahin niya sa aeroplano, papakasabugin ng aeroplano. Eh kita ni Bagaria yan, yung presidente ng Colombia. Takot siya kay Pablo Escobar. Alam mo, ginawa ni Pablo Escobar, napakatalino eh. Magpapahuli siya, pero gagawa siya ng sarili niyang kulungan. Yung cathedral niya kung tawagin. Cathedral. Alam niyo ba, ginawa niya doon sa cathedral, pumayag sa Magulo, may football court. Meron lahat nandun. Mga masahista, nightclubs, may banda lahat. Tsaka nakakita ng kulungan ng ano. Libre pa sila. Nagkaroon pa sila ng proteksyon ng mga sundalo. At lahat na nagsusundalo doon, bayad lahat. Ganon kadaling si Pablo Escobar. Siya rin sa bandang huli, wala rin, napakalungkot ng buhay niya. Namatay din siya ng Delta Force. Wala rin, hindi rin may gamit pera. Alam mo ba pera ni Escobar, kumikita siya ng $60 million a day. Binili niya yung Bahamas Island. Eh si Mick Jagger, kapiraso lang ang nabili doon sa Bahamas Island. Mick Jagger na yun, Rolling Stone ha. Pero si Pablo Escobar, yung buong Bahamas Island binili. At ang pera ni Pablo Escobar, nasa kisame lang, sa mga tabi-tabi ng wall. Wala nang paglagyan, nag-money laundering. Wala rin, sa dami ng pera, pumapasok na pera. Ginawang kisame, ginawang tawag dito, sa dinding. Tapos ibinaon sa lupa. Yung tatay niya, binaunan niya ng pera eh. Hindi naman mahilig yung tatay niya sa pera, nasa farm lang eh. Simpleng buhay lang ang sa tatay niya. Yung kasama niya si Papay, kailangan niya ng pera. Sabi niya, pukain mo na yung nando sa tatay ko mga pera. Nung hinukay ni Papay, bulok lahat. Eh nasa ilalim ng lupa, mabubulok talaga yun. Hindi niya naisip na merong heat, weathering doon. May mga moist doon, masisira talaga yun. Nag-money laundering siya. Ayun, medyo doon. Pero hanggang sa namatay siya, ang huling-huling ikinamatay niya rin yung pamilya. Hindi siya masaya. Hiwalay siya sa pamilya. Kaya ang pinakamahalaga dito sa lupa, pamilya. Kasi ito yung second option ng Diyos. Ang first option ng Diyos, love God above all. Sabi ng Diyos eh. Ang unang pag-ibig natin, first love ang Diyos. Yung second love natin, tao na. Kaya sabi kong iibigin mo ng higit ang iyong magulang, asawa at mga anak, kapatid, hindi ka karapat dapat maging alagad ko. Kinakailangan yung first love muna. Love God above all. Susunod na ngayon yung asawa mo, anak mo. Eh, konting panahon lang tayo dito sa lupa. Hindi na tayo magtatagal dito. Mawawala din tayo dito sa lupa. So magtanim ka na para may anihin ka. At ang itatanim mo, mga salita ng Diyos sa iyong kaluluwa para makapagligtas. Sabi sa James. Sabi sa James 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Nasaan ba yung lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasalan? Sa dating pagkatao, sa katawan. Yung labas na pagkatao, outer man.
Ito yung outer man natin, yung dating pagkatao, yan ang outer man. Yan ang katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Kaya sinulog ng Diyos yan, ipinako sa krus, sama ni Kristo, pati lahat ng mga ano nito, mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kasi dito sa mundo, yan ang nandiyan, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yung mata natin, lagi nagkakasala tayo dyan sa mata. Nung araw, para mag-commit ka ng adultery, mag-adultery ka. Nung panahon na ni Kristo ngayon, hindi, tumitig ka lang na may pagnanasa sa lalaki o babae, nag-a-adultery ka na, nagpo-fornicate ka na. Ganong katindi ang batas ni Kristo. Pero nagagawa natin, bakit may Holy Spirit na binigay na siyang gagawa. Kaya ihiwalay niyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng... So paano pag-ihiwalay? Taligdan ng dating pagkatao. Huwag mahalin yung dati. Kasi pag minahal mo yan, ang susundin mo, yan, wala ka ng buhay na balangga. Kasi hindi namatay yung buto eh. Paano magbubunga? Hanggat hindi namamatay yung buto, hindi lalabas yung daikot. Hindi magiging puno. At tanggapin ninyo na may kaagawan na salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ang magpagliligtas ng kaluluwa ay yung salita ng Diyos na itinatanim sa ating pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating kaloob, sa buong pagkatao natin. Kasi hindi mawawala yung hindi nakikita eh. Nakikita mo ba na may kaluluwa ka? Hindi. Pero may kaluluwa ka. Di ba? Parang hangin. Nakikita mo bang may hangin? Hindi. Pero may hangin. Bakit? Nararamdaman mo eh. Kasi yung kaluluwa nakakaramdam eh. Di ba yung ipinakita doon sa doon sa rich man, kay Lazarus? Pinakita doon ang langit at impyerno. Ano lang yun eh, comparison lang yun. Pero yung kaluluwa, sabi ng kaluluwa, pwede ba sabihin mo sa amang Abraham, idaw-daw yung daliri sa tubig, ilagay lang sa bibig ko, napakainit dito. So ang kaluluwa, nakakaramdam, wala pang katawan yun. Eh paano kung lagyan pa ng katawan, na kagat lang ng langgam, sakit-sakit na. Tapos inuuod. Kasi ganun ang gagawin. Ang gagawin sa lahat ng anak ng Diyos, papalit ang katawan, glorified body. Ang gagawin sa lahat ng pupunta sa impyerno, ibabalik yung dating katawan na inuukod. So, kaluluwa pangalan, nakakaramdam ng sakit, ay yung pang katawan. Eh, napakatindi ng sakit sa katawan. Pagka nakakaranas ng sakit sa katawan, gusto mo na nga mamatay. Di ba yung kay Job, naranasan ni Job ang hirap eh. Mula pa hanggang ulo. Sabi niya, buti pa, hindi na ako pinanganak. Buti pa, nalaglag na ako sa bahay. Bata ng nanay ko, ganito pala buhay. Napakalungkot ng buhay, sabi niya. Kapag gabi, gusto niya mag-umaga. Pag umaga, gusto niya mag-gabi. Pero pinagpala siya ng Diyos na kapag siya, tribal lang ginawa sa kanya. Dinoble pala, hindi tribal. Ang nilalaro ko yung tribal mahjong. Na kapag i-enhance ng brain nyo, medyo tumatalas ng 40 brain ko to. Yung tribal mahjong. Hindi sugal yun, game yun. Pabilisan ng utak. Yun, para maging active ang mind mo, maglaro ka nun. Maglaro ka sa computer na mga magpapaka-active ng mind mo. Kasi pag walang ginagawa tayo, nagiging dalang isip natin. Wala tayong ginagawa. Pag hindi ka na naggagalaw, wala na flowing ng blood. Kaya ako kahit papaano, umiikot ako doon sa table para na mag-circulate ang dugo ko. Kasi ang dami ko sakit eh. Pero hindi ako ginugupo ng sakit ko. I believe na isang araw pagagalingin ako ng Diyos ko. Hindi ko kailangan ng doktor. Ang kailangan ko mga supplements ng pagkain. Hindi ko na rin kailangan yan. Kaya pag-aralan mo kung ano yung kailangan kainin mo. Usually, lang naman eh, yung mga nuts and seeds, leafy vegetables, peas, ganyan lang naman eh. Puro mga gulay, prutas, isda. Yung baboy, tigilan nyo, tindi ng baboy. Napakarumi ng baboy. Kaya ako sabi, ang baboy mo, napakarumi talaga niyan eh. Ang dumi-dumi niya. So, magkaroon tayo ng self-control sa lahat ng baboy, in moderation. Ang gusto ng Diyos, in moderation lang lagi. Kita mo sabi ni David, Panginoon, huwag mo kong gawin mayaman. Baka makakalimutan kita. Huwag mo naman akong gawin mahirap, baka magnaaw naman ako. Bigay mo lang sa akin yung sapat. So, yun ang tinatawag na abundant. Di ba? Satan came here to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came here to give us life abundant and meaningful. May kabuluhan na. Kasi walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Magkakaroon lang ng kabuluhan ng bagay pag nasa iyo ang Diyos. Pag wala sa iyo ang Diyos, wala nang kabuluhan lahat ng bagay. Usually, naanin mo yan. Wala kang Diyos eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag wala kang Diyos, magpakasama-sama ka na. Pupunta ka naman sa impyerno, ba't magpapakabuti ka pa? Yun ang katangahan ng pupunta sa impyerno.
Bakit nagbababuti pa sila? Isa nga sila pupunta. Kaya naman si Lucifer, nung magkasala, alam niya, hindi na patatawan. Napakasama-sama, naging si Satanas. Alam ni Lucifer, wala nang pag-asa. Hindi nagpakasama-sama. Nakita niya ngayon yung creation ng Diyos, tao. At dito ako gaganti. Hindi siya makaganti sa Diyos, hindi niya kaya eh. Gumaganti siya sa atin. Kaya dito sa lupa, ipipersecute ka. Magsaya ka naman. Kasi kapag pinipersecute ka ni Satanas, ibig sabihin, nasa Diyos ka. 2 Timothy 2:13 yata eh. Tingnan natin kung tama. At 2 Timothy 3:12 pala. Oo, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. So pag pinili mo na maging tunay na Kristiyano, pinili mo na magpakabanal-banal, baliwala na yan lahat ng bagay na yan, uusigi ka at Satanas sa matindi. Bakit? Katulad ka ng Panginoong Jesus eh. Pinuhin mo, sabi niya, ibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan na yan, kapangyarihan, protection, provision, lahat. Sambahin mo lang ako. Paano ba pagsamba kay Satanas? Simple lang. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mong gawin ang gusto ng Diyos. Do what thou will. Isa lang naman ang utos ni Satanas eh. Do what thou will. Iisa lang ang libro niya, yun lang ang nakalagay, do what thou will. Kasi yun ang ginawa niya eh. Ginawa niya ang gusto niya. Hindi niya ginawa ang gusto ng Diyos. Ang ginawa ni Satanas, yung gusto niya. Kaya yun din ang pinatupad niya kay Eva, di ba? Dinaya niya. Oo, totoo ba? Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Hindi. Mabubuksan ka sa isip mo, magiging katulad ka ng Diyos. Magiging matalino ka, malalaman mo tama at mali. Sige, kainin mo na. Sabi ni Eva, ang ganda ng kulay eh. Inviting yung kulay. Sabi nila, apple. Wala naman nakalagay na apple eh. Bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Yun ang sinabi sa Bible. Ngayon, kung gusto mo malaman yun, bumalik ka sa panahon ni Eva. Tignan mo kung ano yun. Huwag natin dadagdagan. Katulad nung tatlong haring mago. Well, hindi naman sinabi tatlong haring mago. Mga pantas. Mga pantas yung, kung sinabi yung tatlo kasi, tatlo yung offering. Kaya tatlo yung wala naman sinasabi ganun sa Bible. Pag walang sinasabi Bible, tahimik tayo. Hindi, okay na yan. Kasi kapag nagdagdag ka pa o nagbawas ka, aalisan ka ng kapangyarihan ng Diyos na kumain ng bunga dun sa langit. Ng bunga ng buhay. Yung magdadagdag, magbabawas, idadagdag sa iyo lahat ng mga plagues na ginawa ng panahon sa Old Testament. Maraming mawawala siya pag nagdagdag ka ng bawas. Kaya tayo, Bible-based lang tayo. At ang basis ng truth natin is King James Version lang. Yun lang. Doon mo kasi pinag-aaralan ko mga Bible eh. Hindi ko ang Bible eh, galing sa Diyos na. Hindi. Pwede si Satanas nga, pwede maging mabuting anghel, di ba? Pwede siyang magpakita na isang anghel na mabuti. Si Satanas na yun. Mandaraya nga. Para manalo ka, mandaya. Kaya ako nananalo nun sa sugal ng araw, nagdadaya ako. Pinag-aralan ko lahat kung paano magdaya. Yung Lucky 9, pinag-aralan ko yan na lagi ako 9. Yung Mahjong, pinag-aralan ko yan kung paano ako lagi mananalo. Kaya ako napakagaling ko sa sugal ng araw. Pero tinended ako lately. Dito sa Gcash. Yung game show, binita ko ito sa inyo. Poker. Nanalo ko 500. Naramdaman ko ba bumabalik ako sa dating pagkatao, papupunta ako biyerno. No way. Pero kaya-kaya ko magpanalo talaga. Magaling ako sa poker. Magaling ako sa sugal. Alam niyo, kapag nagmamadyo ako, kinakabisado ko yung wall ko. Kinakabisado ko rin yung wall ng kalaban ko. Kasi pag naglalaban na, bubunot ka dun eh. Sa floresan at saka sa pagbunot. Kung kabisado mo, alam mo, mabubunot. Nagugulat yung mga kalaban ko.
Merong isa yung sa bumero doon eh. Nakalaban ko doon sa Manjong doon eh. Nagtapos, ang puro ko kasi paningit sa 2 goals eh. Nagtapos siya ng 2 character. Ibinaba ko ganun, sabi, oh, Pau yan. Ay, ba't magiging Pau? 2 character ang ano. Ba, hindi doon naman ako tumama. Saan ako tumama? Ito, sa bubunutin ko, tignan mo. Ginagawa ko, 2 goals. Sabi, umayaw, hindi na ako lalaban, Pandaraya. Ay, kung ano ba ginawa ko, Pandaraya? Ayaw nyo, tandaan yung rule nyo para kayo manalo. Ako, kabisado ko. O mula doon, alam nyo, ayaw na lumaban sa akin. At ang sinasabi nilang levels, yan si Buro, ang hari ng Manjung. Kasi kapisado ko, sa dice, alam nyo, galing ko sa dice. Nakakatatlong 7 ako talaga. Parang ipinanganak ako sa sugal eh. Pero naranasan ko rin matalo na matalo sa sugal. Hindi lahat lagi panalo eh. Kahit nandadaya ka, dumarating din yung hindi ka sinuswerte eh. Pero wala naman swerte at malas eh. Yung sinasabi, ang swerte mo, no? Ang malas mo, hindi. Dalawa lang, sinumpa at pinagpala. Alam mo kung kukunin mo yung pinagpala ka, kahit malasing ka, kahit swertihin ka, pinagpala ka pa rin. Pero kung hindi ka pinagpala, sinuwerte ka lang, minalas ka lang, doon iikot buhay mo. Yung isinumpa, kahit swertihin ka o hindi ka swertihin, isinumpa ka pa rin. So ang importante, pagpalain at paano na pagpapala? Seek ye first the kingdom of God and all is and everything else shall be added unto you moderately. So kayo, hindi kayo nawawalan ng pera, di ba? Magsabi kayo, sobra-sobra pa. Yung mga tao sabi, ang hirap ng buhay ngayon eh. Mahirap ba buhay ngayon? Mahirap sa wala sa Diyos. Pero pag nasa Diyos ka, nag-iigaputan daw ka, binuksan yung Garden of Eden. Di ba, Halil? Binuksan yung garden yun. Kasi sumpayan trabaho. Para pagpalain ng trabaho, iikapot handog mo. Balik ka sa Garden of Eden. Kasi yung Garden of Eden, yan ang supply sa tao. Si Eva, ang tawag kay Eva at kay Adan, mankind eh. The mother of mankind si Eva. Kaya doon inilagay. May supply na. At ang katotohanan ito, bago nilikha si Eva si Adan, sinuplayan na muna kaagad. Ang nilikha ng Diyos, di ba? Mga hayop sa tubig, hayop sa himpapawid, halaman, puno. Di ba lahat supply sa tao yan? Kaya lang nagkaroon na ng ng evolution ng mundo eh. Naging masama, nagkaroon ng gamot. Nagkaroon ng gamot. Yung tao, wala namang iniinom na gamot ng tao nung araw eh. Kumakain lang sila lagi. Kasi ang pagkain nyo, alam nyo, kung hindi nilaga, inihaw. So walang oil eh. Walang mga saturated fats. Walang mga fats. Paihaw eh. Nawawala ang fats nun eh. Palaga, wala din, di ba? Ngayon, kung mo, hindi masarap pag hindi ka magpipritos eh. Naku, puro mga yan. Lalo na yung mga bibili ka sa grocery. Yung mga juices na 100% fresh juice. Oo, 100% yung juice na yan. Pero grabe ang mga artificial sugar niya. Pag bumili ka ng mga processed food, grabe sodium yan. Puro lason yan eh. Kaya hanggang 70 to 80 na lang ito natin ngayon. Nung araw, 900 years old. Bakit? Bilad sa araw eh. Ang unang-unang gagawin mo kasi pagkagising mo, magbilad ka sa araw. Hayaan mo pasukan ng liwanag yung mata mo at yung katawan mo. Magkano ka ng regular na pagbibilad sa araw? Huwag naman yung matinding sikat ng araw. Yung mga alas 6, alas 7. Ako alas 6, alas 7, wala pa sikat na kaya kahit alas 9, nagbibilad ako, 5 minutes lang eh. O pagkatapos nun, kontrolin mo ang sarili mo, kumain ka ng tamang pagkain para humaba ang buhay mo. Ang papatay sa atin yung kinakain natin. Kaya sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan makakain nyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy at mga halaman. Pero hindi kayo makain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Iyan ang inyong magiging pagkain. So sa simula, ang pagkain talaga ng tao, fruits and vegetables. Ikaw mo nagkasala na, pinalabas na ng Garden of Eden, isinumpa na. Magtatrabaho ka na. Para makabalik ka daw, masuplayan ka, kinakailangan mag-ikaputan ka. At para mawala yung sumpa sa pagkain, sa mga hayop. Kasi ang mga hayop, may mga sumpa din din eh. Lalo hindi ka nag-iingat, mag-pray ka. Sabi sa 1 Timothy, sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos, binabanal ang pagkain. Kaya pag ikaw kakain, magpasalamat ka na muna. Kung lalasunin ka, hindi ka malalason. Kung may lason man yung kakainin mo, hindi ka rin magkakadayariya. Hindi ka magkakaroon ng stomach pain. Pray lagi. Yung apo ko, sabi ko, okay, Iyon, let's pray. Let's pray to God our bounties.
Bapaktong mo, sabi nun, in Jesus' name, thanks for the food. Amen. Sabi ko, asa pa. Pero ang importante, nagpasalamat. Kalalakihan na niya yun. Hindi naman kailangan mahaba talaga ang panalangin. Si Mary lang naman nanalangin na mahaba. Opening prayer lang, nag-preach na. Pag nagpapasalamat ka sa pagkain, pag nakapagpasalamat ka, Ama, salamat po sa lahat ng pagkain na ito na binabanal mo sa pangalan ng Panginoon. In the power of... Salamat po, Ama. Amen. Binanal na yun. Ang sabi naman ng Diyos, huwag kayong tumulad doon sa tumatayo sa mga sinagoga na nananalangin na mahabang-mahaba na tingin nila, tatanggapin ng Diyos sa panalangin na kapag mahaba. Hindi naman pahabaan ng prayer. Yung prayer by faith, pag nakita ng Diyos ang panalangin mo, may pananampalataya, gagawin niya. Ganon din si Satanas. Hindi naman siya nagtatakot sa nananalangin Kristiyano. Natatakot siya kapag ang panalangin ng Kristiyano may faith. Patay na siya din eh. Talo na siya. Wala na siya magagawa. Kaya nga sa lahat ng matalino na binigyan ng Diyos ng full of wisdom, si Satanas ang pinakatanga. Kaya sabi ko nga, ang pupunta sa impyerno, mga tanga. At tulad ni Lucifer. Ang pupunta sa langit, mga makasalanan na nagsisi. Hindi naman bumaba si Kristo sa matutuwid eh. Kung matutuwid na nga yun, hindi na kailangan si Kristo. Matuwid na pala eh. Ang katuwiran nila, katuwiran ng tao. Isip nila. Kaya ang bata, kapag ipinanganak sa langit, bakit? Wala pang isip eh. Pag nagkaisip yan, usually 7 years old, may isip na yan. 12 years old, ayos na yan. Dapat ang gawin nilang batas, 12 years old below eh. Pag nakagawa ng kasalanan, nakapumakulong. Hindi, ginawa nila. Si Kiko pa yata, ginawa 15. 12 years old below lang dapat. Yung minor age, tama yun. 18 below, minor age. Pero yung age of accountability, tingin ko 12 years old eh. Kasi si Jesus Christ, nung mag-preach yun sa mga Pariseo, 12 years old eh. Di ba nawala si Jesus Christ? Nahanap ng magulang? Natapuan nila sinagoga eh, nagtuturo sa mga Pariseo eh. 12 years old. And then, 12 years old na yun, kasama na siya ng pamilya niya, wala na sinabi Bible tungkol doon. Silent na. Pero may naglalabasan, ito ginawa ni Kristo ng 12 years old hanggang sa 30. Wala naman nakasulat sa Bible. Katulad ng mga Nephilim, mga fallen angels, walang sinabi doon sa Bible. Pero meron yan doon sa Book of Enoch. Huwag niyong babasahin yun. Baka ma-discourage. Ako, madaming temptation, gusto kong basahin yun. Hindi. Baka masingitan ako, tagapagturo ako eh. Tiyak ang lakas ng influensya ni Satanas no. Bubuksan ka doon sa ibang paliwanag na maaaring piliin mong tama. Kasi tama o mali yun eh. Kaya kita mo, wala kang makikita sa Bible. Genesis 6:3 lang, yung Nephilim. Wala ka na mababasang tungkol sa ang Nephilim, ano ginawa. Paano ba naging tao ang mga fallen angels? Yun ang tanong ko eh. Pero sa palagay ko, nandun sa ano yan eh. Sa Book of Enoch eh. Nandun yung tanong ko na yun. Malaman ko man yun, may mangyayari pa sa akin. Sapat na si Kristo sa akin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sapat na yung karunungan binigay ng Diyos sa atin kung paano tayo maliligtas. Hindi na natin kailangan yung madalalim na kaisipan, yung matatayog ng mga pananaw. Hindi na kailangan yan. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba? Magtuturo siya ng mababaw na turo na maintindihan ng bata. Pag malalim ituturo mo sabihin mo kaya sa bata, buksan ng intuition mo. Sabihin na ba, anong intuition? Hindi pa ako nag-aaral, ba't may intuition na? Hindi natin kailangan yan. Kaya nga sabi ni Solomon, di ba? Making many books is weary to the flesh. Yung maraming pag-aaral, kapaguran ng katawan. Kasi napakatalino niya. Talagang kapaguran, siya yung pinakamalungkot na tao. Yung last days ni Solomon, napakalungkot niya kasi naging siya, apostado. Nag-apostate siya, nagpatayo siya ng mga altar ng mga idol worshipper, si Astaroth. Ang dami. Dahil sa mga asawa niya, nag-compromise siya. Ibiruin mo, 1,000 yun. Paano kung sabihin ng isa, pinakamaganda, yung type na type niya, outside ako lang buka, pag hindi ka nagtayo ng altar ni Astaroth. Hindi magtatayo. Napakaano niya si Solomon, biruin mo, 1,000. 7 nga lang si David, 7 lang ang asawa Samantalang ito, 1,000, grabe. Yung ibinigay ng Panginoon sa kanya, kayamanan, katalinuhan, karunungan, lahat-lahat na. Nasa kanya lahat, para sabi niya, lahat ng bagay, walang kabuluhan. Isa lang ang may kabuluhan. Ito lang ang may kabuluhan, bago tayo magtapos. Ecclesiastes 12:30.
Ito lang ang sinasabi ng may kabuluhan. Ito ang wakas ng bagay. So, konklusyon, dinaanan niya yung ipinanganak siya, nagkaisip siya, binigyan ng Diyos ang kailangan sa kanya, naghari siya. Pero ito yung konklusyon, sabi niya, ito na yung wakas ng lahat ng bagay. Na-analyze na niya ang buhay. Nakuha niya, nahack ni Solomon lahat ng bagay sa buhay. Nung mahack niya, useless pala kahit mahack mo lahat eh. Ito sabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang lahat ng kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Yan ang konklusyon ni Solomon. Kaya ako naniniwala, nagsisi si Solomon. Kasi nabigyan niya ng konklusyon. Hindi siya magsasabi na ganyan na hindi siya nagsisi. Kasi bibigyan tayo ng Diyos ng life of abounding. Jesus will give us masaganang buhay, tsaka makabuluhan. At ang makabuluhan bagay, ibig sabihin, nasa iyo ang Diyos. Kasi bagamat nasa Kanya ang Diyos, sabi pa rin niya, walang kabuluhan ng pero ito wakas ng bagay. Matakot sa Diyos, sundin ang lahat ng Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen.